Like, share and subscribe. Kabanata 4241-4250. Inihayag ng Kabanata 4241. Isang grupo ng mga R&D team, at lahat sila ay nakatutok sa sandaling ito. Kung maaari nilang direktang patayin ang lumikha sa pamamagitan ng siyentipikong pananaliksik, ito ay isang mahusay na milestone para sa kanila na naniniwala sa agham. Ang malaking aparato ay nagsimulang gumana, at ang napakalaking magulong mga particle ay nagsimulang magbanggaan ng husto sa loob. Matapos makumplito ang espesyal na pagtrato, sumambulat ang isang sinag na higit sa 100 beses na mas malakas kaysa sa orihinal na pag-atake na nagpapaganda ng entropy ni Gordon. Ang nakakasilaw na liwanag ay nagpahirap sa lahat ng mga mananaliksik na buksan ang kanilang mga mata. Si Yefan ay halos likas na nagbukas ng serye ng mga kasanayan sa pagtatanggol tulad ng Dragon Blood Armor at Inkstone Ding Armor. Bilang karagdagan sa paggamit ng wuswang para lumaban, ang mga kasanayan sa pagtatanggol ni Qinglong ay masasabing ganap na ipinakita. Nang lumipas ang nakakasilaw na liwanag, nanumbalik ang kalmado sa laboratorio. Lahat ay tumingin sa nakaraan, at hindi maiwasang matigilan. Asawa. Mabilis na binuksan ni Su Qingzhou ang hatch at tumakbo pababa. Lumapit ang babae kay Yefan at aakyat na sana, ngunit pinigilan ni Yefan. Huwag kang pumunta dito. Itinaas ni Yefan ang kanyang nag-iisang kaliwang kamay at mariing sinabi, ang magulong mga particle sa aking katawan ay napakarahas pa rin, maaari kang masugatan kung lalapit ka. Ang kamay mo. Nag-aalalang tumingin si Su Qingzhou. Tiningnan ito ni Yefan at nakitang nawala ang kanyang kanang braso, at maging ang kanyang mga balikat ay carbonized. Nakakamangha. Sa kabutihang palad, nandito ako, si Ji Wumeng ay maaaring malubhang na sugatan. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang Divine Dragon Bloodline ni Yefan ay na-activate, at ang nawawalang braso ay nabawi sa isang kisap mata. 9 Tribulations Asher Dragon, ito ay mapangahas. Bumaba si Gao Do na walang imak, isang braso lang ang nasira nito. Sinabi ni Yefan, dapat kang ipagmalaki. Maaari kang magkaroon ng ganitong uri ng nakamamatay na kapangyarihan. Hindi ito mapipigilan ng mga ordinaryong creator. Ngunit ang aking kagamitan ay hindi na magagamit at nangangailangan ng pag-aayos. Tinuro niya ang gamit sa paninigarilyo sa likod niya. Bumaba si Chu Yunyao sa oras na ito at sinabing, marami pang problemang dapat lutasin. Pagkatapos ng lahat, ang ibang mga creator ay hindi tatayo bilang mga buhay na target. Gayunpaman, ang magkaroon ng gayong mga resulta ay sapat na upang maakit ang atensyon ng templo. Tumingin si Yefan sa isang surveillance camera sa hindi kalayuan, sa tingin ko ilang tao. Hindi dapat maupo. Ang templo, sa malaking conference hall. Sa paligid ng bilog na mesa, mayroong higit sa 100 upuan na puno ng mga hukom sa pinakamataas na antas ng templo. At sa itaas ng mesa, isang holographic na imahe ang naglalaro ng isang eksena sa laboratorio. Kongor, sigurado ka bang hindi ka naglalaro ng apoy? Itinuro ni Simon ang eksperimental na lente, maaaring patayin ng bagay na ito ang 9 Tribulations Asher Dragon. Kung mahuhulog ito sa mga kamay ng mga kaaway sa templo, hindi ba ako magiging lubhang mapanganib? Kuya Simon, masyado kang nagkakagulo. Ngumiti si Kangor, isa lang itong malaking laruan, at malayo ito sa aktwal na labanan. Bukod sa kaming mga Fees ay palaging nagsusulong ng kalayaang siyentipiko, at hindi ito isang imperial na diktadura. Paano nila mapipigilan ang mga ito sa pagsasaliksik? Kung isang araw, gagamitin nila ang kagamitan na ito para harapin kami, siguro, hindi kami sapat. Malamig na ngumuso si Xiao Yu, Kangor, mahina ang sinabi mo. Ang mga gumagawa nito ay lahat ng mga disipulo at apo mo, syempre wala kang pakialam. Lumalabas na nag-aalala si Haring Suzaku tungkol dito. Mahinahong sinabi ni Kangor, makatiyak ka, kung mayroon kang anumang pangangailangan, handa akong tanungin ang lahat. Mahusay na sibilisasyon, ibahagi ang resulta ng siyentipikong pananaliksik na ito. Sa oras na iyon, lahat ay maaaring matakot sa isa't isa, at ang mundong ito ay maaaring maging mas patas, ano sa palagay mo? Sa sandaling ito, natahimik ang mga tagahatol sa pinangyarihan. Bakit, hindi ka pa ba nakontento? Nakangiting tanong ni Kangor. Sinabi ni Anto, ang matatag na sistema ng mundo ay itinatag ng Diyos ng paglikha at ng mga Diyos. Ang paggamit ng sandata upang sirain ang mga hadlang sa pagitan ng mga lahi ay magdudulot lamang ng kaguluhan. Kongor, ikaw ay isang veterano. Ang tagahatol ng, ay dapat na responsable sa pagpapanatili ng Diyos ng paglikha at sa templo, sa halip na lumikha ng kaguluhan. Tumayo si Kangor at sinabing, ang dahilan kung bakit ko inilabas ang video na ito ngayon ay upang sabihin sa iyo ang aking determinasyon. Kung hindi pinahihintulutan ng templo ang pagtaas ng entropy research, maaari lang akong umalis sa templo at tumayo kasama ang agham at katotohanan na mahal ko. Natigilan ang lahat ng judges sa eksena. Kongor, ipagkanulo mo ba ang templo? Tanong ni Simon. Nagre-research lang ako. Walang rules ang God of Creation, kaya hindi ko magawa ang project na ito, di ba? Kahit may rules, I have to tell a truth. Mahinahong sinabi ni Kangor, una ako ay isang siyentipikong manggagawa, at pagkatapos ako ay isang siyentipiko. Ang tagahatol ng templo. Ang emperador ng langit, wala ka bang pakialam? Tanong ni Simon.
Si Destiny, na kaninang nanahimik, pagkatapos ay maluwag na sinabi, katrabaho lang ako. Dahil nakapili na si Kanger, maghihintay na lang tayo sa Diyos ng paglikha upang hatulan. I'm waiting for the meeting today, not to criticize Kang. Gear, it's about the fifth wife, di ba? Nang banggitin ang ikalimang asawa, ilang adjudicators na nakaupo sa labas ang nagpahayag ng kanilang kawalang kasiyahan. Senior Destiny, ang bronze species ng fifth tie ay seryosong nagbanta sa prestihiyo ng mga gintong karera na tulad natin. Hindi ito ang paraan para magpatuloy sa ganito. Mawawasak kaya ito ng ganito. Anto God of War, ang sibilisasyon ng Anda ay nagbukas ng pinakamaraming channel, wala ka bang opinyon? Ang mga tagahatol mula sa mga pangunahing mundo ay malinaw na nagsisimulang maging mainipin. Ang iyong mga tao ay hindi kailanman natatakot sa mga hamon. Kung ang watay ay talagang malakas tulad ng isang ulap, ito ay magtatagal, sabi ni Antu. Ngunit kung ang isang tansong sibilisasyon ay talagang pinahihintulutan na makasabay sa ating ginintoang sibilisasyon, paano natin mapangasiwaan ang iba pang mga sibilisasyong pilak at tanso sa hinaharap? Oo, ito ang magdadala sa malaking mundo sa ganap na kaguluhan. Naiinis na sabi ni Kanger. Hindi mo ba naisip na mapagkunwari ka? Kung talagang may kakayahan ka, natural na mapapanatili mo ang iyong pamamahala, bakit ka matatakot? Ang Diyos ng paglikha ay may tadhana, lumipat sa ang templo ng paglikha. Nagulat ang mga tagahatol. Gusto tayong makita ng Diyos ng paglikha. Maraming taon na ang lumipas mula nang humarap ako ng personal. Mukhang sa pagkakataong ito ay talagang nagalit ako sa Diyos ng paglikha. Ang lahat ay lubos na nasa sabik, at agad na dumaan sa mabituing langit na koridor patungo sa pinakamataas na antas ng templo. Bilang pinuno ng tagahatol, ang Emperador Tianming ay nasa unahan. Pagdating ko sa Solemna at Solemna na templo ng paglikha, nagniningning na ito. Haha, Kuya Destiny, long time no see. Isang matipunong blonde na malakas na lalaki na may mga kalamnan na parang iskultura, hindi pangkaraniwang marilag, ang nakatayo sa gate. Wolfgang. Pinaikit ni Destiny ang kanyang mga mata, nakita ang Diyos ng digmaan sa kanyang harapan. Sa bulwagan na hindi kalayuan, isang lalaking nakasuot na may hawak na sable ang nagpupunas ng kanyang sable. Amir, ang Diyos ng digmaan. Pagtingin sa loob, ang dilag na kamukha ng kanyang yumaong reyna ay halatang si Frigga, ang Diyos ng kagandahan. Ang Diyos ng tubig na si Flor, ang Diyos ng apoy na si Angela, ang Diyos ng kayamanan na si Manny. Maliban kay Destin, ang Diyos ng kapalaran, halos lahat ng mga Diyos ay naruroon. Ang lahat ng mga tagahatol ay biglang nakaramdam ng isang mabigat na kapaligiran. Ang lahat ng mga Diyos ay ipinatawag, at sa pagkakataong ito, ang Diyos ng paglikha ay malinaw na may mahalagang ipahayag. Kabanata 4242 Evil Power. Pagkapasok sa bulwagan, sunod-sunod na lumitaw ang ilan pang pangunahing mga Diyos. Isang may kulay na bola ng purong enerhiya na ilaw ng katawan na nakaakit ng higit na atensyon noong lumitaw ito. Mr. Tyron, long time no see. Nagkusa si Kanger na batiin siya ng may paggalang. Napagtanto ng maraming tagahatol na ito ay si Tyron, ang Diyos ng karunungan, ang pangunahing Diyos na pinaniniwalaan ng sibilisasyong Fizz. May iba't ibang estatwa ni Tyron, may babae, may lalaki, at may hindi nakikita ng malinaw. Ito ay palaging isang napaka-misteryosong pangunahing Diyos, ngunit walang sino man ang mag-iisip na ang katawan nito ay talagang isang bola ng enerhiya. Kung naruroon si Yefan, tiyak na magugulat siya na ito ay talagang kapareho ng Aether Clan ng Doomsday King, lahat sila ay puro energy life forms. Si Tyron, ang Diyos ng karunungan, ay nag-flash ng halo sa kanyang buong katawan, at tumugon sa isang palakaibigang paraan kay Kanger. Hindi lang alam ng mga tagalabas kung ano ang ibig sabihin nito. Ngumiti si Kanger at sinabi, salamat sa iyong pag-aalala, guro. Kung gusto mong lumapit sa Diyos ng paglikha, dahil hindi niya ito hinarangan, dapat itong pahintulutan. Matapos makinig sa grupo ng mga tagahatol, napagtanto nila na nag-aalala rin si Tyron tungkol sa armas na nagpapahusay ng entropy. Nang ang mga Diyos at tagahatol sa pinangyarihan ay halos magkapareho, sa mataas na entablado sa itaas, isang gintong maskarang tagahatol na may malaking espada ang lumabas. Sino ang taong ito? Bakit siya nasa stage? Sa mga tagahatol, mayroon bang ganoong tao? Ang ilan sa mga hukom na wala pang karanasan ay hindi kilala ang Escrimador. Iyan ang hari ng mga bayani, Dugu Jian, napatingin si Simon sa grupo ng mga juniors. Ang mga tao ay namangha. Nasa templo talaga si Dugu Jian. Ito pala ay sumusunod sa Panginoon ng paglikha, hindi nakakagulat na nawala siya. Sa pagharap sa sumunod na talakayan, halatang hindi ito sineryoso ni Dugu Jian. Nakatingin lang sa isang direksyon ng pares ng matatalim na mata sa likod ng maskara. Emperor Destiny, ang hari ng mga bayani ay tila hindi nasisiyahan sa iyo, sabi ni Antu. Bumalik ang tingin ni Destiny kay Dugu Sword, ngunit hindi niya ito masyadong sineryoso sa harap ng kanyang mga talunang general. Kung hindi mo ako sinunod, wala na siya. Walang pakialam ang tadhana. Sa sandaling ito, hinugot ni Dugu Jian ang napakagandang malaking espada sa kanyang kamay at sinaksak patungo sa lupa gamit ang isang keng. Ang buong bulwagan ay naapektuhan ng layunin ng espada na ito, na parang buhay, mula sa loob palabas, ang mga layer ng mga hadlang ay pinagsama, at ang labas ng mundo ay ganap na nakahiwalay.
Ang mga Diyos ay kumurap lamang, at nalaman na hindi sila makalabas, at hindi makaugnayan ang mundo sa labas. Ang pinakamahinang taong naruroon ay dapat na isang entry-level na tagalikha. Sa ganitong paraan, tiyak na hindi ito isang bagay na kayang gawin ng isang dugo sword, ito ay dapat na sulat kamay ng Diyos na lumikha. Dugo sword, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Wolfgang, ang Diyos ng digmaan. Sa utos ng Diyos ng paglikha, ang templo ay haharangan. Ang pagpupulong ngayong araw ay hindi dapat malik kahit kaunti. Mga Diyos, bumalik sa iyong lugar. Pagkatapos magsalita ni Dugo Jian, tahimik siyang tumabi. Ang mga pangunahing Diyos ay nakinig, at pinamunuan ng Diyos ng digmaan, sila ay pumila at tumayo sa isang tabi. Ang mga tagahatol, na pinamumunuan ng Mandate of Heaven, lahat ay nakatayo sa kabilang panig. Hanggang sa ang mga Diyos ay tahimik na tumayo ng isang pamimilit na yumanig sa mga puso ng mga lumikha ng madlaang bamalot sa buong templo. Hindi bababa sa kalahati ng mga creator sa eksena ang hindi pa nakikita ng personal ang Diyos na lumikha, kaya lahat sila ay labis na kinakabahan sa oras na ito. Unti-unting lumitaw ang isang ilusyon at malabo na figure sa itaas ng bulwagan. Tulad ng hindi mabilang na mga fragment ng hiyas, lumilipad sa hangin, na bumubuo ng isang humanoid na anyo. Mabagal na tulan ang figure, lumapit sa kanyang trono, at dahan-daang umupo. Parang, maliban kina Destel at Dumuts, na dapat dumating, lahat sila ay dumating. Walang tunog ng emosyonal na pagbabago, at ito ay umalingaw-ngaw sa bulwagan. Kahit na ang mga Diyos at ang mga tagahatol ay hindi nakikita ang hitsura ng Diyos ng paglikha, sa sandaling ito, lahat sila ay nakaramdam ng hindi maarak na pakiramdam. Pare God, dapat talagang ayusin itong Dested. You dare not come when you summoned us after so long. Agad namang hindi nasiyahan si Wolfgang. Ang posisyon kung saan nakatayo ang Diyos ng digmaan ay bahagyang mas malayo kaysa sa posisyon ng Great Emperor of Destiny. Ang dahilan nito ay dahil ang posisyon ng ulo ng mga Diyos ay pag-aari ng Diyos ng kapalaran. Naghahanap ka lang ng dahilan para labanan si Destor, medyo nanunukso ang Diyos ng paglikha. Hindi nakipagtalo si Wolfgang, gusto kong lumaban, pero gusto ko ring magturo ng leksyon. Sinabi ni Frigg sa oras na ito, Ama, Simon, kasama ang ilang masasamang Diyos, pinatay ang mga dumot, mangyaring itaguyod mo ang katarungan. Tumalon ang mga talukap ni Simon, at malamig niyang sinulyapan si Frigga, pinagalitan ang puti sa kanyang puso. Master Creation God. Nagkamali ako. Lahat ito ay na-frame ng isang tao. Lahat ito ay eksenang ginampanan ng Sword God. Kumalat na sa buong mundo ang nangyari kay Aslan. Meng, kaya mo bang umiwas din dito? Ang Water God Flower ay mukhang nakakahiya. Simon, kahit mukha kang babae, pero ito na ang katapusan, lalaki ka pa rin. Kung gusto mong maging pangunahing Diyos, maging magnanimous tayo, sabi din ni Wolfgang. Bilang magkakapatid, natural na hindi nasisiyahan ng Panginoong Diyos sa ginawang pagpatay sa Diyos ni Simon. Kung ang ganitong uri ng bagay ay patuloy na nangyayari sa hinaharap, sila ay nasa panganib. Bihira na ang Diyos ng paglikha ay naruroon, at si Frigga ang nagkusa na umapela, kaya natural na hindi nila pabayaan si Simon. Sa sandaling ito, bahagyang bumantong hininga ang Diyos ng paglikha. Talagang mali ang pagkakaintindi mo kay Simon tungkol sa bagay na ito. Kapag narinig ito ng mga Diyos, natigilan silang lahat. Tinulungan talaga ng Diyos Ama si Simon na magsalita. Lihim na natuwa si Simon, na may inosenteng tingin sa kanyang mukha. Hiniling ko sa iyo na pumunta dito ngayon upang sabihin sa iyo ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Domots. Pare, baka may nakatago sa bagay na ito. Nataranta na tanong ni Wolfgang. Agad na sinabi ng Diyos ng paglikha ang isang bagay na ikinagulat ng lahat ng mga Diyos na naruroon. Ang tunay na mamamatay tao ay walang hanggan, pinunasan ko ito ng sarili kong mga kamay. Natahimik ang buong hall. Ang Emperor Tianming, na matagal nang nanahimik, ay tumangala din sa sandaling ito na may nakakunot na tingin. Imposibleng dayain ang ganitong bagay. Dahil kahit malabo ang kinaroroonan ni Eternal, basta gusto mo siyang mahanap, siguradong hindi mahirap. Sa makatuwid, dahil sinabi ng Diyos ng paglikha na pinatay niya ang walang hanggan, tiyak na totoo ito. Dapat mong malaman na ang Eternal Emperor ay isang pag-iral na halos kapareho ng antas ng Destiny Emperor. Nang marinig ni Tianming ang ganoong balita, natural siyang nag-aalala. Eternal Emperor. Nagulat si Wolfgang, Amang Diyos, sinabi mo na ang Eternal Emperor ang pumatay kay Dumuts. Upang maging tumpak, pinamunuan ng Eternal Emperor ang pagsasabwatan na ito, at ang Sword God ay isa lamang sa kanila. Isang piraso ng chess. Bakit? Ang Eternal Emperor ay palaging masigasig na mangolekta ng mga binhi ng Emperor, ngunit hindi siya kailanman naging kaaway ko. Sinabi ng Diyos ng paglikha, ang bagay na ito ay isang mahabang kwento. Noong una, hindi ko nais na dalhin mo ito. Ngunit hanggang ngayon, ang ilan sa 5 kasambahay ay handa nang lumipat, at kailangan kong ipaalam sa iyo ang katotohanan. Nang banggitin ang 5 kasambahay, lahat ng mga taong naruroon ay na-refresh lahat. Sa mga nakalipas na taon, ang pinakanapakinggan ay ang 5 Thai na ganito at ganoon. Ang mga powerhouse ng lahat ng mga grupong etniko mula sa Wattay ay nakuha lamang ang mga headline ng mga pangunahing ginintuang sibilisasyon. Kahit na ang mga Diyos ay hindi masyadong gusto ang ganitong uri ng kultural na pagsalakay, wala silang magagawa. Kung tutuusin, kung gusto nilang makasama ang isang tansong kabihasnan, ito ay medyo mapagbigay sa sarili.
Pare, ano ang pinagmulan ng 5 babaeng ito? Bakit hindi ko napansin ang pag-iral nito noon? Magalang na tanong ni Amir, ang Diyos ng militar sa oras na ito. Natahimik sandali ang Diyos ng paglikha, bago niya sinabi, sa 5 tay, mayroong isang masamang puwersa na nagnanais na sirain ang buong mundo, na tinatawag na ang Demon Dragon Emperor ng simula. Kabanata 4243 sa halip. Nang marinig ito, hindi naiwasang magmukhang kakaiba sina Tianming at Antu at iba pang veteranong judges. Pero walang nagsasalita, tahimik lang na nakikinig. Ang mga pangunahing Diyos ay nagkatinginan, tila narinig ito sa unang pagkakataon. Sa simula ng Demon Dragon King. Anong klaseng karakter yan, bakit hindi ko narinig dati? Nagtaka si Wolfgang. Ang Diyos ng paglikha ay hindi nagsalita, ngunit itinaas ang kanyang kamay, at isang malungkot na larawan ang lumitaw sa gitna ng bulwagan. Ito ay isang primitive na magulong universo, puno ng walang katapusang mga posibilidad at hindi mahuhulaan. 5 tay, bagaman ito ay isang tansong sibilisasyon, ito ay ganap na naiiba sa anumang tansong sibilisasyon. Iyon ang mundong nagsilang sa akin. Ang pinakamatandang mundo. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang lahat ng mga Diyos sa templo ay pawang mga pagpapahayag ng mga pagpapahayag. Naantig, maging ang mga tagahatol ay natulala. Hindi nila inaasahan na ang Diyos ng paglikha ay magsasabi ng ganoong bagay, kaya hindi nila masasabi ang katotohanan mula sa Peking sa ngayon. Upang sabihin na ang 5 teis ay nagsilang sa Diyos ng paglikha, hindi ba niya naaminin na ang katayuan ng 5 teis ay nalampasan ng 4 na pangunahing ginintoang sibilisasyon? Pare, totoo ang sinasabi mo. Kung gayon, bakit ang 5 teis ay isang grupo ng mga bronze species? Ang itinuro ng Diyos ng paglikha ang barbaric na universo, na unti-unting umuunlad. Matapos lumitaw ang isang pares ng mga mata na puno ng karunungan, 3 grupo ng mga sinag ng liwanag ang lumitaw sa sansinukob na iyon, may kulay, ginto, at itim. Hindi ko alam kung ano ang ika-5 babae, ngunit kung tama ang hula ko, ito ay dapat na katawan na iniwan ng sinaunang dragon. Pagkatapos, pagkaalis ng sinaunang dragon, ako ay ipinanganak at nagpakitang kasama ko. Nandyan ang World 3, at ang unang henerasyong Taichu Demon Dragon King. Ako at ang World 3 ang lumikha ng unang henerasyong sibilisasyon ng 5 Teis. Bagamat ang World 3 ay hindi nagtataglay ng kapangyarihan ng paglikha, naglalaman ito ng lahat ng mga batas ng mundo. May mundo. Sa pagkakaroon ng puno, lahat ay matutunton, at lahat ng emperador species, malalim na kahulugan, at maging ang dugo ng lahi ay nagmula sa World 3. Sa tingin ko ang World 3 ay dapat nakatawan ng isang sinaunang dragon, isang uri ng natural na Diyos na nakapaloob dito. Ito ay immortal, at hindi nahuhulog sa reincarnation. Ang hitsura ng World 3 ay dapat na isang uri ng kalooban ng sinaunang dragon, at umaasa akong patuloy itong lilito. Isang bagong sibilisasyon, paggalugad sa hindi kilalang mundo. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos ng paglitaw ng 5 sibilisasyon ng Tay ng orihinal na henerasyon, sumiklab ang mga digmaan sa pagitan ng mga sibilisasyon, at ang buhay ay nasira. Sa oras na iyon, nagsimulang sirain ng Demon Dragon Emperor of Absolute Beginning ang mundo, at ang kapangyarihan nito nagmula rin ito sa mga sinaunang dragon, at ipinanganak upang umiral para sa pagkawasak. Kapag bumagsak ang sibilisasyon ng 5 Teis, gagamitin ng Demon Dragon Emperor ang mundo para sirain ang mundo para pabilisin ang pagkamatay, para makapagsimula muli ang sibilisasyon. Habang nagsasalita, paulit-ulit na inuulit ang 5 modelo ng Tay sa bulwagan. Nakaranas ng paggaling, kasaganaan, pagkawasak, muling pagsilang. Ang Diyos ng paglikha ay bumantong hininga, noong una, akala ko ito ay kalooban ng sinaunang dragon, at ang mundo ay tumatakbo ng nararapat. Ngunit pagkatapos ng pagkawasak ng ilang henerasyon ng sibilisasyon, nagsimula akong mag-isip tungkol sa isang tanong. Bakit ang kapalaran ng lahat ng nilalang ay hahatulan ng isang Demon Dragon Emperor na tanging makakasira? Ang pagkakaroon ng parehong antas ng Diyos ng paglikha, at maaaring magpasya kung sisirain ang sibilisasyon sa pamamagitan ng kanyang sariling kalooban. Anong delikadong pag-iral iyon? Kaya, pagkatapos ng pagkalipol sa mundo, inalis ko ang unang henerasyong Demon Dragon Emperor na nasa pinakamahinang estado. Akala ko ang ika-5 henerasyon ay magsisimula sa isang bagong sitwasyon, ngunit hindi ko inaasahan na ang pangalawang henerasyon na Demon Dragon Emperor ay lumitaw. Sa oras na iyon, napagtanto ko na ang Demon Dragon Emperor, tulad ng World 3, ay ipinanganak na may 5th Tay, at hindi maaaring ganap na mabura. Kaya, Amang Diyos, iniwan mo ang 5th Tay at binuksan ang kasalukuyang dakilang ang mundo. Tanong ni Amir, ang Diyos ng digmaan. Ang Diyos ng paglikha ay tumango, oo, inihiwalay ko si Wutai sa malaking mundo at hinahayaan itong umiral ng nakapag-iisa. Kaya lang, ang Wutai, kung tutuusin, ay naglalaman ng walang katapusang puwersa ng buhay. Kahit nawala ako, ang sibilisasyon ay patuloy na isisilang. Ang mga inapo ng Dragon Emperor, kahit na may mga paminsan-minsang ambisyoso, ay hindi maaaring magdulot ng banta sa malaking mundo dahil sa agwat ng lakas. At hanggat ang 5 Taiyi ay nawasak, ang Demon Dragon Emperor ay muling magkakatawang tao, at ito ay magiging isang bagong simula, at ang banta ay natural na aalisin. Gayunpaman, magkaiba ang bawat henerasyon ng Demon Dragon Emperor kung tutuusin. Ang demon ang kalikasan ng Dragon Emperor ay nagmumula sa pagkawasak,
at ito ang pinagmumulan ng lahat ng kasamaan, gaano man ako mag-ingat laban dito, dapat itong dumating. Darating ito. Ito ay, biglang lumuhad si Simon sa lupa, at sinabi sa isang malungkot at masakit na tono, Lord Creation God. Ito ay ang lahat ng aking kawalan ng kakayahan at ang aking kawalan ng kakayahan upang pigilan ang pagsasabuatan ng Demon Dragon Emperor. Simon, anong ibig mong sabihin? Sumimangot si Frigg, maaaring ang pagkamatay ni Dumots ay ipinadala sa iyo ng Diyos Ama. Nabigo ang misyon. Sinabi ni Simon, ngayon ang ikalimang henerasyon ng Demon Dragon Emperor, ang kapangyarihan ay hindi pa nagagawang makapangyarihan, nag-aatubili siyang sirain ang mundo at muling magkatawang tao, at gustong gumawa ng isang bagay sa malaking mundo. Sadyang nilinang ng emperador ang Diyos ng Espada. Dahil sa hitsura ng Diyos ng Espada kaya ang pangunahing plano na inayos namin sa 5 days ay nabigong gumana. Hindi lang iyon, ginamit din ng Demon Dragon Emperor ang Eternal ay ipinanganak sa Silver Civilization, tama ang sistema ng dakilang mundo ay hindi nasisiyahan, at noon pa man ay gustong palitan ng templo. Eternal, upang matulungan ang sibilisasyon ng limang tay ng henerasyong ito na magpatuloy, ipinadala ang kanyang sariling anak na lalaki upang maglakbay sa mundo, pumasok sa limang days, at gumawa ng kaguluhan. Lahat ng ito ay masusubaybayan. Ang mga Diyos ay maaaring pumunta upang i-verify. Nalungkot si Simon, ang gawaing ibinigay sa akin ng Diyos ng paglikha ay pabilisin ang pagkawasak ng limang tay, upang tanggapin ng Dragon Emperor ang katotohanan. Ngunit nabigo ako, kaya mayroon ako ngayon, ang sitwasyon kung saan sinalakay ng limang tay ang dakilang mundo. Hindi makapaniwala si Frigga, kung gayon, ano ang kinalaman ng lahat ng ito kay Dumb-Ots? Kung hindi namatay si Dumb-Ots, paanong napakadali para sa Sword God na maging ibang tao ni Ozlan? Isang dakilang pananampalataya. Ang mga mata ni Simon ay ayaw at sinabi niya, maaari ba talagang papatayin ko ang isang ninong na mabait sa akin? Ako na ang patron saint ng Ozlan, kailangan bang gawin ito? Kasinungalingan. Ako Sister Breed, nakipagsabuatan ka, gusto mo bang tanggihan ang bagay na ito? Tanong ni Frigg. Sir Mission, mas gugustuhin mong maniwala sa mga salita ng ilang masasamang Diyos kaysa sa akin na naglingkod sa Diyos ng paglikha. Mapait na ngumiti si Simon, bagaman marami akong pagkukulang, ngunit. Kung ano ang hinihiling ng masasamang Diyos, hindi mo pa ba alam? Ito ba? Upang palitan ka at maging mga Diyos ng bagong mundo, ang masasamang Diyos na ito ay maaaring gumawa ng anuman. Kapag narinig ito ng mga Diyos, ang kanilang mga ekspresyon ay partikular na pangit. Isang grupo ng mga tagahatol ang tumingin kay Simon nang hindi inaasahan. Ang set ng retorika na ito ay nagpapaniwala sa lahat ng mga Diyos. Tila, handa ng husto si Simon. Anak ng kawalang hanggan, naglakbay sa mundo, ginamit ang posisyon ng pinuno ng akademya, at lumapit sa akin. Diyos ng paglikha, upang mahanap kung nasaan ako at may gustong gawin sa akin. Sa palagay ni Eternal, sa lakas ng maraming uri ng emperador sa puno ng mundo, maaari niya akong hamanin, ngunit nahulog pa rin siya sa panlilinlang ng Demon Dragon Emperor sa simula. Hiniling sa kanya ng Demon Dragon Emperor na pumunta dito para lang kumpirmahin kung matanda na ako o hindi. Ito ay pagsubok lamang ng aking lakas. Kapag nalaman niyang hindi ko na siya kayang ipaglaban, natural na siyang papasok sa malaking mundo at papalitan niya ako. Sa oras na iyon, ang malaking mundo ay magiging susunod na limang tay, na patuloy na nakararanas ng pagkawasak. Kabanata 4244 na bakit? Sa oras na ito, kasama ang mga salita ng Diyos ng paglikha, ang modelo ng cosmos sa bulwagan ay nilamon din ng isang maitim na dragon. Nang nakita ito ng mga Diyos, lahat sila ay nag-aalala. Amang Diyos, ikaw ay isang walang kamatayang pag-iral, paano ka tatanda? Ang Diyos ng paglikha ay umiling, kung ako ay kabilang sa limang tay, ako ay magiging tulad ng isang puno ng daigdig, walang hanggan at walang kamatayan. Ngunit iniwan ko ang limang tay at nagbukas. Sa malaking mundo, lahat ng nagawa ko ay lumampas sa aking limitasyon. Ang Absolute Beginning Demon Dragon Sovereign ng henerasyong ito, at dahil sa iba't ibang pagkakataon, ang pinakamalakas sa kasaysayan, kaya hindi ako sigurado. Ang Diyos ng paglikha ay nagpakita ng isang pahiwatig ng pagod, ito ay isang walang magawang hakbang para sa iyo na pumunta dito ngayon, marahil. Hindi na talaga kita mapapala. God of War, God of Vulcan, etc. Lahat ay nagpakita ng kalungkutan at galit. Amang Diyos, isang pangungusap lang ang kailangan mo, at tiyak na dudurugin ko ang Primordial Dragon Emperor na iyon hanggang maging abo. Ang ating mundo, tayo ang nagdedesisyon ng ating sariling kapalaran, at hindi ito ang pagkakataon ng isang Diyos ng tansong sibilisasyon na makialam. Mayroon ding ilang Diyos tulad ng Diyos ng kagandahan at Diyos ng tubig. Bagamat tila may katwiran ang mga salita ng Diyos na lumikha, marami rin ang mga pagdududa. Ngunit sa sandaling ito, ang kapaligiran sa pinangyarihan, hindi sila nang ahas na magtaas ng anumang pagdududa. Master Creation God, may tanong ako, tumayo si Kanger sa pagkakataong ito. Gusto mong itanong, bakit alam ko ang pagsasabuatan ng 5th Demon Dragon Emperor, ngunit hinahayaan ko pa ring buksan ang mundo at buksan ang channel, di ba? Tumanggaw si Kanger, oo, sa palagay ko mayroon kang lahat ng pagkakataon na pigilan ang kasalukuyang sitwasyon. Kongor, masyado kang mapangahas, sabi ni Simon. Galit na galit, Panginoong paglikha ang Diyos ay pagod na, napakahirap na trabaho, at isang maliit na kapabayaan, ikaw ay nananagot. Ano ang iniisip mo?
Tingnan mo ang iyong mga disipulo at mga apo, na kasama rin sa Sword God at sa kanyang grupo. Ikaw kaya, tulad ni Eternity, ay nagtaksil sa mundo. Kalmado ang mga mata ni Kangor, nagtatanong lang ako, Simon. Ano ka ba nagmamadali? Baka ikaw ang tagapagsalita ng Lord Creation God. Magpapatuloy sana si Simon, ngunit pinigilan ng Diyos ng paglikha. Balak kong sabihin sa iyo ang tungkol sa tanong ni Kangor. Sinabi ng Diyos ng paglikha, kahit na ang transmission channel ng 5 days ay hindi binuksan, ang mga master ng 5 days ay patuloy na papasok sa Great World. At sa dakilang mundo, magkakaroon ng parami ang mga tao na nagsisimulang mag-usi sa tungkol sa Fifth Eye, iniisip na ang templo ay sadyang itinatago ito at nililinlang sila. Mula nang ako ay isinilang, lahat ng nagawa ko ay lumikha ng isang walang hanggang sibilisasyon, at ako ay karapat-dapat dito. Yuzin, bakit ka makonsensya? Sa halip na mawala ng tiwala ng lahat ng nabubuhay na nilalang, mas mabuting harapin ang hamon ng direkta at labanan hanggang kamatayan ang Demon Dragon King. Nagulat si Wolfgang nang marinig niya ito. Amang Diyos, gusto mong labanan ang Demon Dragon King. Dahil hindi masisira ang 5 tai, iyon lang ang paraan para gawin ito, kung hindi. Mawawasak ang buong mundo, na pabuntong hininga ang Creation God. Agad na sinabi ni Simon, Master Creation God, tipunin ang kapangyarihan ng mga lumikha ng mga pangunahing ginintoang sibilisasyon tulad ko, at tipunin ang kapangyarihan ng mga Diyos upang sirain ang isa sa 5 tai, bakit mahirap? Dahil ang Demon Dragon Emperor ay napapailalim sa mga patakaran ng 5 days. Kailangan mo lang sirain ang 5th tai, tiyak na mapapahamak siya sa mundo at mahuhulog sa reincarnation. Tumawa si Wolfgang, Simon, nasabi mo na sa wakas ang ilang magagandang salita. Oo, gusto kong makita, ang pinakamatandaang sibilisasyon ng grupong ito ay lahat ng mga hamak. Ang Watay lamang mismo ang sinaunang, hindi ang sibilisasyon dito ngayon, sabi ni Amir. Pare-pareho lang. Para sa Diyos, gusto kong manguna. Malakas na sabi ni Wolfgang. Matagal na tumahimik ang Diyos ng paglikha at nagsabi, hindi na kailangan, lahat kayo ay aking mga mahal na anak, hindi ko kayang tumayo at panuurin kayong dumudugo para sa akin. Sa labanang ito, ako at ang Demon Dragon King of Absolute Beginning ang magwawakas dito. Ama, may ibang gustong sabihin ng Diyos ng digmaan, ngunit nawala na ang Diyos ng paglikha. Wala na ang lahat, pagod na ako. Pagod na ako. Unti-unting nawala ang ethereal voice. Naramdaman na lang ng mga Diyos at ng mga tagahatol na lahat sila ay pumunta sa labas ng bulwagan na may isang flash sa harap nila. Kuya Tianming, ano sa tingin mo? Gusto mo bang sumama sa akin sa Watay para mamasyal? Direktang hinanap ni Wolfgang si Tianming at inimbitahan siya. Ako ang tagahatol. Ayon sa mga tuntunin ng templo, hindi ako dapat makialam sa ibang mga sibilisasyon na wala sa ilalim ng jurisdiction. Ngunit kung may tunay na kapangyarihan mula sa labas ng mundo at nais na maging kaaway ng Diyos ng paglikha at ng templo, natural akong kikilos. Hindi pumayag ang tadhana. Ay hindi tahasang tinanggihan ito. Hindi ba nakialam na si Simon? Bakit mo ipinipilit ang ilang rules, not to mention that the 5 ladies are not ordinary civilizations? Simon ay may pahintulot ng Diyos ng paglikha, at hindi ko pa ito natatanggap sa ngayon. Utos, Destiny Road. Si Wolfgang ay mukhang disdain, nakakainip, dahil iyan ang kaso, dadalhin ko rito ang aking anak na babae, Antu. Si Antu ay humakbang pasulong sa oras na ito at mahinang nagsabi, Ama, hindi ako ang kalaban ng Demon Dragon Emperor. Ipinapayo ko sa iyo na huwag ka ring pumunta. Nakita mo na ba ang Dragon King? Hindi inaasahang sabi ni Wolfgang. Dahil sa opisyal na negosyo, nakita ko ang dalawang panig. Ang lakas ng Dragon Emperor na ito ay talagang hindi maarok. May isang ganap na nasa hustong gulang na Abyss Witch sa kanyang tabi, at ang kanyang lakas ay hindi mas mahina kaysa sa mga Diyos. Abyss Witch. Ang babaeng katabi ng Sword God. Dumating si Frigga sa sandaling ito. Tumanggo si Antu, oo, iyon ay isang bihirang uri ng kaguluhan na mayroon lamang si Watay, at ang produkto ng kapangyarihan ng kaguluhan sa Yin, na maihahambing sa pinakamataas na banal na hayop. Kayong mga hukom, gusto ba ninyo talagang mapanood ang amang Diyos na lumaban hanggang sa kamatayan ng Demon Dragon King? Si Angla, ang Diyos ng apoy, ay hindi nasisiyahang nagsabi, kung ma-accident si amang Diyos, ikaw at ako ay tiyak na hindi magiging kalaban ng Demon Dragon King. Sa halip na maupo ng ganito, mas mabuting sirain ang 5 sibilisasyon, upang ang emperador ng dragon ay muling magkatawang tao sa lalong madaling panahon. Ngumuso si Simon at makahulugang tumingin kay Kangor. Masyado kang walang muwang, ang ika-5 asawa ay naging klima, at kahit na sa aming sariling panig, may ilang mga tao na gumagawa ng sandata ng pagpatay sa mga Diyos, para sa ika-5 asawa. Ngumiti si Kangor, ginagawa ko lang. Sa siyentipikong pananaliksik, ang siyensya mismo ay hindi nakikilala ang mabuti at masama, at walang pagkakaiba sa pagitan ng mga kampo, bakit kailangan mong sabihin na nagsasaliksik ka para sa 5th tai? Kung gayon, handa kang ibigay sa amin ang armas na nakakapagpahusay ng entropy na iyon. Tanong agad ni Simon. Ibibigay ko sa iyo, maglakas loob ka bang hilingin? Retorikong tanong ni Kangor. Tahimik si Simon, mainit talaga itong patatas, kung sino man ang kumuha nito ay baka maging pantirya ng pambabatikos. Mukhang ikaw mismo ang naghuhusga ay walang pinag-isang opinyon. Hindi mahalaga kung pumatay ka ng ika-5 asawa, hindi mo kailangan.
Pagkatapos magsalita ni Wolfgang, ngumiti siya sa Diyos ng digmaan na si Amir, "Brother, Fitz is I can't count on it, Aslan is now believe in the sword god, and the old thing of fate will not show his face." Mukhang tayo na lang ang natitira. Inilagay ni Amir, ang Diyos ng digmaan, ang saber na kanyang pinupunasan sa espada. Sheath, ang mga mandirigma ng Anda, oras na para pumunta sa isang ekspedisyon. Nang umalis ang Diyos ng digmaan at ang Diyos ng digmaan, ang natitirang mga Diyos ay nagkaroon din ng kani-kanilang mga pag-iisip at nagkalat. Nag-alala ang mga tagahatol, at pagkatapos nilang magkasunod na umalis ay pinigilan ni Destiny si Kangor na papaalis na. "Kangor, ang sandata na iyon ay hindi maaaring mahulog sa mga kamay ng ikalimang asawa," sabi ni Tianming. "Bakit, gusto mo ring pigilan kami sa pagsasaliksik?" Sinabi ni Kangor, "Hindi ka talaga maniniwala sa sinabi ng Diyos ng paglikha sa bulwagan ngayon, hindi ba? Ang daming butas, ang daming academy chief, saan ka pupunta? Bakit hindi mo pinapansin?" Sinabi ni Tianming, "Maraming bagay na dapat bigyang pansin, ngunit may isang bagay lamang na nararapat na bigyan ng higit na pansin mula sa iyo at sa akin." "Oh, ano?" Nagtataka si Kangor. "Ang Sword God in the Realm of Nothingness ay buhay at maayos, ang kawalang hanggan sa Realm of Pleasure, kung sasabihin niyang mamamatay siya. Sa tingin mo ba ito ay makatwiran?" Tanong ni Tianming sa mahinang boses. Pinaikit ni Kangor ang kanyang mga mata at nanatiling tahimik. Lumapit si Destiny sa kanya at pinalakpakan ng isang kamay ang balikat ni Kangor, "Bagaman palagi kang laban sa akin, nirerespeto kita at hindi kita sinisisi. Sa pagkakataong ito lang, ang dakila at banal na unang guro ni Fitz, si Mr. Kangor, kailangan mo talagang huminahon at pag-isipan ito." Lahat ng ito, bakit? Kabanata 4245. Paghanga kay Kangor, napakunot ang noo niya, at may malalim na iniisip sa kanyang mga mata. May mga kakilala lang siyang kilala, at hindi niya masyadong sineseryoso ang ibang mga tagahatol. Pero ang paalala ni Tianming, hindi niya talaga ito pinansin. Oo, makatuwiran ito. Kung hindi maiiwasan ang labanang ito, mas madaling harapin ang isang sword god na may mababang kaharian. Higit pa rito, nilinaw ng sword god na ito ang talim na ipinasok ng Demon Dragon Emperor sa dakilang mundo, natatagos sa dakilang mundo mula sa loob, at kailangang tumuon sa pag-aalaga. Dahil ba sa layunin ng espada ng emperador kaya ang sword god ay mas mahirap harapin kaysa sa kawalang hanggan? Sa pag-unawa ni Kangor sa kawalang hanggan, tiyak na hindi ito mas mahina kaysa sa sword god, at hindi dapat matalo ng ganoon kadali. Pag-aaralan ko itong mabuti. Tumango si Kangor at tumalikod na para umalis. "Emperor Tianming, ano ang susunod mong plano?" Tanong ni Antu sa oras na ito. "Ako." Sinabi ni Tianming, "Darating ang digmaan, kailangan kong maghanda, ikaw at ako ay aalis dito." Pagkasabi nun, humakbang si Tianming sa kawalan at nag-teleport palayo. Pinaikit ni Antu ang kanyang mga mata at malamig na ngumuso, matandang manloloko. Pagkatapos, nagsasalita, ibinaling ni Antu ang kanyang ulo at tumingin ng malalim sa direksyon ng Ipalas, ang kanyang mga mata ay komplikado. Sa kabilang panig, nag-iisa si Emperor Destiny sa isang barbaric na universo. "Dapat dito." Bulong niya sa sarili, at sa isang pag-swipe, bumukas ang isang gintong bitik sa dilim na tila wala. Nang pumasok si Tianming sa loob, agad niyang nakita ang hindi mabilang na mataas na kalidad na mga espiritual na kagamitan, espiritual na materyales, at kahit na maraming magulong espiritual na kayamanan. Eternity. Mukhang wala na talaga. "Bueno, iingatan ko ang iyong mana para sa iyo." Gaano katikat ang yaman na naipon ng Eternal Emperor? Ang mga kayamanang ito ay sapat na upang palakasin ang libu-libong monghe sa antas ng ginto hanggang sa antas ng Diyos ng bituin. Ikan-away ni Destiny ang kanyang kamay, at hindi mabilang na mga kayamanan ang nakolekta sa kanyang sariling espasyo. Kabilang sa mga ito, ang star map na iginuhit ng berdeng balat ng dragon ay nakakuha ng atensyon ni Tianming. Lumalabas na ang huling piraso ng puzzle ay nasa iyo. Agad na inilabas ni Destiny ang 6 pang piraso ng Green Dragon Skin Maps na nakolekta niya sa pamamagitan ng pag-ikot-ikot. Matapos pagsamahin ang 7 mga mapa ng balat ng dragon, lumitaw ang isang kumpletong mapa ng bituin. Matapos tingnan ang mga partikular na coordinate sa itaas, dumaan si Destiny sa malawak na kawalan at napunta sa posisyong minarkahan sa mapa. Ito ay isang kaguluhan na hindi pa nabubuksan, at umabot na sa gilid ng malaking mundo. Maliban sa lumikha, imposibleng maabot ng sinuman ang ganoong mapanganib na lugar. At kahit na ang lumikha ay hindi makakahanap ng ganoong lugar. Ayon sa mga coordinate ng star map, sa harap ng Tianming, mayroong daan-daang higanteng Asher Dragon na mga bangkay na hindi alam ang edad. Hindi isang pagmamalabos na sabihin na ito ay ang Asher Dragon Mass Burial Mound. Sa pamamagitan ng mga paghingang ito, napagtanto ng Destiny na ang mga asul na dragon na ito ay may lahat mula sa 1 sakuna hanggang sa 8 sakuna. Hindi bababa sa 1/3 nito ay higit sa 5 kalamidad. Nang walang pagbubukod, ang mga asul na dragon na ito ay mayroon lamang kanilang mga katawan at walang mga kaluluwa ng dragon. Nakakatwira na ang 8 pagnanakaw na si Qinglong ay matagal nang walang kamatayan. Tila, ito ay isang mas malakas na pag-iral na papatay sa iyo. Sa oras na ito, isang boses ang nagmula sa tumpok ng mga bangkay ni Qinglong. "Ikaw ang nakatadhana. Nakolekta mo na ba lahat ng 7 balat ng dragon?"
Hindi naman nagpanik si Tianming, kahit saan siya nakatagpo ng mga pakikipagsapalaran mula pa noong bata pa siya, at sanay na siya sa mga ganitong eksena. Oo, tanong ni Tianming, sino ka, at sino ang pumatay sa iyo dito? Sa tumpok ng mga bangkay ng dragon, isang mahinang asher na ilaw ang nasuspine. Ako ang espiritu ng daan-daang asul na dragon na ito, na tinitipon pagkatapos ng kamatayan. Manatili ka rito at maghintay ng isang malakas na tao na makakahanap ng 7 balat ng dragon. Patayin mo ako at maghintay. Ito ang dragon. Sa simula, inilayo kami nito sa Watay, na sinasabing magbubukas ito ng isang bagong mundo para sa amin. Pagkatapos gamitin ng pamilya natin, ang dragon ang magdadala sa malaking mundong ito ng exclusive. Hinihintay kong isa-isang matrap dito. Ayaw ni dragon na lumitaw ang dragon sa malaking mundo, o kahit na ang 9 Calamity Blue Dragon. May tao, handa kang ipaghiganti ako, at patayin itong walang utang na loob, kasuklam-suklam, taksil at masamang tao. Disipulo. Biglang sinabi ni Tianming, kaya, ang Diyos ng paglikha ay isang dragon. Ito ba ay isang dragon? Bagaman ito ay dragon, hindi ito dragon ng 5 dakilang Diyos, at hindi talaga imposibleng pumatay. Umiling si Tianming at sinabing, ngunit kahit na sa kasong ito, hindi ako dapat maging kalaban nito. Ipinanganak ka sa isang malaking mundo, at talagang pinipigilan ka ng mga dragon, ngunit kung sisipsipin mo ang asensya ng 5 Diyos at dragon tulad ko, maaari kang muling ipanganak at maalis ang mga tanikala ng mga dragon. Naintindihan naman agad ni Tianming nang marinig niya ito. Kung bakit matatalo ang Eternal Emperor. Lumalabas. Inatake niya ang Eternal, ngunit hindi ang Sword God, dahil dito. Agad na sinabi ni Tianming, Senyor, handa akong ipaghiganti ka, ang dragon ay puno ng kasamaan, nilinlang ang mga tao, at dapat parusahan. Sa ilalim ng pagpapakilos ng natitirang pag-iisip ni Qinglong, ang lahat ng mga bangkay ni Qinglong ay naging purong banal na kapangyarihan ng dragon at pumasok sa katawan ni Tianming. Napansin ni Destiny na ang kanyang katawan ay dumaranas ng banayad na pagbabago. Hindi nagtagal ang oras ng pamana, ngunit nalaman ng Destiny na iba ang nararamdaman niya sa lahat ng bagay sa paligid niya. Ito, ang kapangyarihan ng Shenlong clan. Pinisil ni Tianming ang kanyang kamao, at ang hindi pa nagagawang kapangyarihan ay nagparamdam sa kanya na parang isang bagong buhay. Hinintay ko ang hiling ko, at sana ay tuparin mo ang iyong pangako. Ang natitirang kaluluwa ay ganap na walang kapangyarihan sa oras na ito, at ito ay nawala. Hindi lamang iyon, ngunit maging ang lahat ng mga bangkay ng Qinglong ay nabura at nawasak ng kapangyarihan ng kaguluhan. Pagkatapos ng treasure hunting, pakikipagsapalaran, at pagpapahusay sa kanyang lakas, naipasa ni Destiny ang kanyang premonition at pumunta sa susunod na lugar. Isang tahimik na sibilisasyong pilak sa malaking mundo. Sa isang pag-aaral, may isang lalaking nasa katanghaliang gulang na mukhang scholar ng Confucian, nagbabasa ng libro at umiinom ng tsaa. Nakatayo sa tabi nitong magandang babaeng nakapula, tinutulungan niyang gumawa ng tsaa. Sa oras na ito, isang lalaking may pambihirang aura at malalalim na mata ang umupo sa tapat niya. Napaka-elegante ng pambansang guro. Naglalakbay siya sa mga bundok at tubig, at nagdaragdag ng halimuyak sa kanyang pulang manggas. Bihira lang, may oras ang kamahalan para hanapin ako, itong Idol Cloud Wild Crane. Itinaas ni Zongzuyo ang kanyang ulo at nakita ang Emperor of Destiny, na hindi nakakagulat. Nasaan man siya, hanggat gustong hanapin siya ng Destiny, maaari mo lang, subukan ang iyong swerte. Sir, Your Majesty, ba ang tawag mo sa kanya? Pwede bang? Medyo hindi makapaniwala ang maid sa gilid. Ang Emperor Destiny ang iniisip mo at gusto mong makilala, nakangiting sabi ni Zongzuyo. Nang marinig ito ng babae, tuwang-tuwa siyang lumuhad at sinabing, sumasamba si Mino. Bago pa matapos magsalita ang babae ay agad siyang nanlamig doon, tila nagyelo sa kapirasong oras at espasyong iyon. Sumimangot si Zongzuyo, anyway, hayaan mo siyang matapos, lumaki itong batang babae na nakikinig sa iyong mga gawa, ngunit maaari kanyang sambahin. Ang aking oras ay ibibigay lamang sa mga karapat-dapat nito, sabi ni Tianming. Oh, nambobola talaga ako, patuloy na nagbabasa si Zongzuyo. Patay na ang Eternal Emperor. Pagkatapos ay itinaas ni Zongzuyo ang kanyang ulo, sino ang pumatay? Nagpatuloy ang Destiny, ngayon, tinawag ako ng Diyos ng paglikha pagkatapos ng mahabang pagkawala, at tinawag din ng mga Diyos. Kaagad, kinuha ng Destiny ang lahat ng sitwasyon, saglit. Sinadya itong ay insulto ni Dragon, ito ay walang iba kundi ang hilingin sa amin na makipaglaban sa mga tao ng Fifth Taeshang at magpasya sa aming buhay. Yung mga tipong parang God of War at God of War, kahit alam nilang ginagamit sila, hinding-hindi sila magsasawa. Kung tutusin, basta kaya nilang lumaban at lumaban, ano sila? Wala akong pakialam. Kung talagang hindi ito mahawakan ni Watay at bumagsak, ang Dragon Emperor ay mahuhulog sa reincarnation, at ang Dragon ay maaaring maging kanyang Diyos na lumikha. Ngunit kung hindi ito magtagumpay, kahit na ang Dragon ay mamatay, ito ay dapat nawasakin ang dakilang mundo ng magkasama. Mahigpit na sinabi ng Destiny, hindi ako interesado, hayaan ang iba na mamuno sa aking buhay at kamatayan. Nag-isip sandali si Zongzuyo, ibinaba ang libro at nagtanong, pagkatapos ay hinanap ako ng iyong kamahalan dahil sa anong layunin. Hindi ko maihahambing sa eternity. Ang iyong alagad, si Haring Longye, ay nakialam sa pakikibaka para sa paghalili ng Shenki Empire.
Sa tingin mo, bakit hindi ako nakialam sa bagay na ito? Mapaglarong tanong ni Destiny. Nagpakita si Zhong Zuyo ng bahagyang pagkagulat, at pagkatapos ay nagpakita ng walang magawang ngiti. Tulad ng inaasahan sa iyong kamahalan. Ginagamit mo ba ako para lapitan ang Sword God at bumuo ng isang magandang relasyon ng maaga, para makipagtulungan sa Sword God at sa Fifth Tai? Sinabi ni Tianming, ang Diyos ng Espada at ako ay parehong mga emperador at pagmamayari ng isa't isa. Iba't ibang kampo, hindi niya ako pagtitiwalaan, ngunit magtitiwala siya sa pambansang guro. Tapos, talagang wala sa puso mo ang ginagawa mo, at ako. Swerte lang, nagkataon lang na na-take advantage ko ito. Taos pusong iniyuko ni Zhong Zuyo ang kanyang mga kamay, hinahangaan ko ito. Kabanata 4246. Sinira ang City of Fate, ang punong tanggapan ng Destiny Alliance sa isang pagkakataon. Ayon sa pinakahuling balita, si Wolfgang, ang Diyos ng Digmaan, at si Amir, ang Diyos ng Digmaan, ay naglunsad ng isang pagpapakilos sa mga pangunahing templo ng sibilisasyong Anda. Kapag nabuksan ang transmission channel ng Watai, malaking bilang ng mga mandirigma ng Anda ang pupunta sa Watai sa lalong madaling panahon. Nakatayo ang kandila sa harap ng ang mesa na may pag-aalala sa kanyang mukha, mukhang hindi maganda ang pagdating ng sibilisasyong Anda sa pagkakataong ito, gusto mo bang suspindihin ang pagbubukas ng teleportation array? Nagulat din si Tuan Chuan nang marinig niya ang balita. Kaya biglaan. Ang mga Diyos ay hindi tumugon noon, bakit ito? Napangiti ng mapait ang candlelight, ang sabi ko lang, sobrang tahimik kanina, kaya hinihintay nila ang araw na ito. Bakit hindi mo muna buksan ang teleportation, karamihan sa mga master sa side natin ay nasa major golden civilizations pa. Kung napakaraming gintong karera ang papasok sa Fifth Tai sa oras na ito, magdudulot ito ng malaking sakuna, sabi ni Shuling Shan na nakakunot ang noo. Nag-aalangan na sinabi ni Tuan Chuan, ngunit kung ito ang kaso. Katumbas ito ng pagsasabi sa mga pangunahing sibilisasyon na ang Five Tais ay natatakot sa kanila, at maaari lamang tayong umasa sa mga taong ito. Ang iba pang 5 Tai na nilalang ay hindi kayang kumonekta sa malaking mundo. Ang Diyos ng Digmaan at ang Diyos ng Digmaan. Ano ang iniisip nila, kung hindi sila nag-udyok at nakikipag-usap ng normal, hindi nila kailangang makipag-away, di ba? Galit na sabi ni Feng Yaoying. Tuan Chuan, ito na ang katapusan ng bagay, bakit hindi mo tanungin ang iyong ama kung ano ang ibig mong sabihin, napabuntong hininga si Xiao Waiso. Medyo walang magawa si Tuan Chuan. Hindi man siya nakipagkasundo, naghanda pa rin siyang makipag-ugnayan sa kanyang ama gamit ang isang pulse eres. Ngunit sa sandaling ito, isang pinto ng espasyo ang direktang bumukas sa opisina. Pinangunahan ni Ye Fan si Su Qingzhou at biglang dumating. Tatay, nanay. Saglit na natigilan si Tuan Chuan, pagkatapos ay nagpakita ng isang pahiwatig ng kagalakan, at siya ay gamaan. Nang makita ng mga babae si Su Qingzhou na bumalik, naramdaman din nila na nakatanggap sila ng tulong. Tinanggal ni Su Qingzhou ang kamay ng lalaki, tumakbo sa harap ng kanyang anak, at kinurot ang mukha ni Tuan Chuan. Mahal ko, miss na miss ka na ni nanay. Nabaluktot ang mukha ni Tuan Chuan, at walang sabi-sabing nagreklamo, nay. Pabayaan mo na. Huwag. Walang pakialam si Su Qingzhou, niyakap niya ito ng mahigpit. Nananatili sa grupo, hinahalikan ang kanyang mukha. Kung hindi lang lahat ng naruroon na nakakaalam ng relasyon ng dalawa, akala nila si Ji yun. Nay, hindi na po ako bata, pwede ba tigilan mo na yang ganyan? Namula ang mukha ni Tuan Chuan, at sa hirap na hirap, sa harap ng mga babae, nagtayo siya ng isang maliit na imaheng nasa hustong gulang, ngunit bigla itong nawala. Walang tagalabas, ano ang masama kung hinahayaan mo ang aking ina na halikan? Talaga, napakaseryoso mo, mas cute ka kaysa ngayon noong bata ka pa, reklamo ni Su Qingzhou. Tuan Chuan, nasa harap mo ang nanay mo, kaya para siyang bata, hindi napigil ang matawa ni Feng Yaoying. Yaoying, maasim ka ba? Maaari kang magkaroon ng isa kung may kakayahan ka, pang-aasar ni Su Qingzhou. Kailangan may makipagtulungan dyan. Inis na pinandilatan ni Feng Yaoying si Ye Fan. Nagkunwari si Ye Fan na hindi naiintindihan, ngunit maaari talaga siyang lumikha, ngunit pagdating sa pagkakaroon ng mga anak, umaasa siyang ituloy ang kalikasan. Labis din ang panlulumo ni Tuan Chuan, Tai, wala kang pakialam kay nanay. Paano ko papalitan kung ganito ako? Si Ye Fan ay same time na humakbang pasulong, inabot at hinaplos ang ulo ng kanyang anak. Asawa, may katuturan ang sinabi ni Tuan Chuan. Dahil gusto mong siya ang pumalit, kailangan mong isaalang-alang ang kanyang imahe, huwag mong ituloy ang pagiging anak niya. Alisin mo muna ang mga kamay mo. Binigyan siya ni Su Qingzhou ng puting tingin. Inalis ni Ye Fan ang kanyang kamay at awkward na ngumiti, pasensya na, sanay na ako. Tila walang imik si Tuan Chuan sa kanyang mga magulang, at sumuko na lamang sa pagtutol. Ang sitwasyon sa panig ng Anda Civilization, hayaan mong sabihin sa iyo ni Tia Candlelight, wala akong pakialam. Galit na nahiga si Tuan Chuan sa sofa. Bago makapagsalita si Zhuguang, nagtanong si Su Qingzhou, nakikilos ba ito doon upang magsimula ng digmaan laban sa Fifth Lady? Paano mo nalaman? Sinabi ni Zhuguang nang hindi inaasahan, mabibilang mo ba ang mga aksyon ng mga Diyos? Umiling si Su Qingzhou, hindi na kailangang kalkulahin, gayunpaman, ang pinakamasamang kinalabasan ay ito. So, Qingzhou, nakaisip ka na ba ng plano? Tanong ni Shuling Shan.
Sinabi ni Su Qingzhou, bagaman palaaway si Wolfgang at gustong manakop ni Amir, may isang bagay silang dalawa, hindi sila kailanman kumikilos ng padalos-dalos. Ang mga digmaan ay nakipaglaban na sa lahat ng dako. Kaya, kung nakipagdigma ang Anda Civilization laban kay Wu Tai, ang tanging posibilidad ay ang Diyos ng digmaan at ang Diyos ng digmaan ay inutusan ng templo. Ngumisi si Ye Fan, ang dragon na ito ay tila nagbabalak na ang ikalimang asawa ay nabura sa isang hininga. Dragon. Ano ang kinalaman nito sa dragon? Ilang kababaihan na naruroon ay hindi pa rin malinaw tungkol sa relasyon sa pagitan ng dragon at ng Diyos ng paglikha. Bumalik tayo at makipag-usap sa inyo ng detalyado, sabi ni Su Qingzhou, sindi ng kandila, hayaan kaming lahat sa panig namin, pagkatapos ma-activate ang teleportation formation, kahit anong balita ang marinig mo, huwag nang bumalik sa Fifth Lady. Hindi na nagtanong ang Candlelight, okay, makikipag-ugnayan ako. Qingzhou, ang ikalimang asawa ay nasa ganoong krisis, sasabihin mo ba sa lahat na huwag nang bumalik? Naguguluhan si Feng Yaoying. Napabuntong hininga si Su Qingzhou, alalahanin kung paano natin natalo ang mga lumang Diyos ng Underworld at nanalo sa labanan ng Yin at Yang. Natahimik ang mga babae at tumingin kay Ye Fan. Ngayon, ito ay isang labanan ng buhay at kamatayan para sa limang tay na mas kritikal kaysa sa panahong iyon. Imposibleng mag-isa ang sinuman. Kung gusto nating harapin ang templo ng direkta, kailangan nating magtiwala sa mga taong nananatili sa Fifth Tai. Kung babalik ang lahat sa oras na ito ay magpapasiklab lamang sa kayabangan ng mga taga-anda at masisira ang tiwala ng sarili nating mga tao. Mahigpit na sinabi ni Su Qingzhou, kaya, kahit na maraming tao ang mamatay sa maagang yugto, ito ay mas mabuti kaysa sa. Hayaan silang palaging magkaroon ng flock mentality. Walang breakang, no standing, at higit pa, maraming matatandang lalaki sa ikalimang asawa na nakatago sa mundo, at oras na para tumayo sila. Mataimtim na sinabi ni Ye Fan, kahit na ito ang lumikha, sa pagkakataong ito, imposibleng umiwas dito. Tumango si Su Qingzhou, sa totoo lang, may isa pang dahilan, iyon ay, ang mga taong dinala namin, kaya lang ipagtanggol ni Wei Watai, ngunit sa malaking mundo, mas marami silang magagawa. Hanggat kung kaya nating ihinto ang unang alon ng opens iba ng Anda Civilization, mamaya. Unti-unti nating maibabalik ang inisyatiba. Matapos makinig sa mga babae, hindi na sila naghinala, pagkatapos ng lahat, ang diskarte ni Su Qingzhou ay hindi kailanman nagdulot ng anumang problema. Sa sandaling ito, tumingin si Ye Fan sa bintana. Dahil nandito ang pambansang guro, bakit magtatago? Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, lumitaw ang figure ni Zhong Suyo sa opisina. Haha, pagkatapos ng maikling panahon, matagumpay na nakapasok ang Sword God sa kaharian ng kawalan, na talagang pambihira. Ngumiti si Zhong Suyo at tumingin kay Su Qingzhou, ito si President Su, narinig ko na si President Su kanina. Matalino ang paraan, mas maganda ang makakita ng isang daang bagay kaysa makita mo muna ang mga ito, at ang kalmado ni President Su ay humahanga kay Zhong. Ang pagbisita ng pambansang guro. Dapat itong ipagkatiwala ng dakilang emperador ng langit, tama ba? Sabi ni Su Qingzhou. Hindi nagbago ang mukha ni Zhong Suyo, bakit mo ito nakikita? Bagamat ang daan patungo sa pag-akyat ni Xinghe sa trono ay may mga tagumpay at kabiguan, ito ay napakakinis pa rin. Ito ay dapat na imposible ng walang lihim na pagsang-ayon ng dakilang emperador ng langit. Pinaglaruan ni Su Qingzhou ang kanyang panlasa, bukod pa sa kamakailang pag-alam na ang Eternal Emperor Dao Xian ay namatay, siya rin ang emperador ng dakilang mundo, at ang Emperor Destiny ay dapat may relasyon. Sa wakas ay nagbago ang mga mata ni Zhong Suyo sa pagkakataong ito, at hindi niya maiwasang mapatingin kay Ye Fan ng may emosyon. Hindi kataka-taka. Ang Watai at ang kanyang partido ay naglakas loob na gumawa ng mga kasuklam-suklam na bagay sa malaking mundo. Sword God, kailangan mong tulungan si President Su, at ang templo ay dapat matakot sa iyo para sa 3 puntos, makahulugang sabi ni Zhong Suyo. Pinakinggan ito ni Ye Fan, at nakangiting nagtanong, bakit gusto ng Destiny na makipagtulungan sa akin? Kabanata 4247 ay clear ang eksena. Mukhang walang magawa si Zhong Suyo, dapat alam din ng Diyos ng Espada kung ano ang nangyari sa templong ito. Para sa plano ngayon, sa halip na isakripisyo ang buhay ng magkabilang panig sa walang kabuluhan, mas mabuting humanap ng paraan upang malimpasan ang mga paghihirap ng magkasama. Nandito na ang mga master, kaya sa tingin ko nakaisip na ng solusyon si Destiny. Walang paraan para pag-usapan ito, mungkahi lang ito. Hindi ko alam kung magagawa ito. Medyo naiinip si Ye Fan, iwinagayway niya ang kanyang kamay, at sinanyasan si Su Qingzhou. Asawa, hindi ko gustong makipag-ugnayan kay Riddler, pagod na ako, dapat mo siyang kausapin, pananagutan ko lang ang pakikipag-away. Pagkatapos magsalita, humakbang si Ye Fan, winasak ang kawalan, at bumalik sa Dragon City. Si Zhong Shu ay walang imek sa kanyang mukha. Paanong ang isang malaking bagay ay magiging napakainip? Ano ang naging karanasan upang lumikha ng gayong karakter? Nakasanayan na rin ni Su Qingzhou na isang lalaki ang tindera, at magalang na ngumiti, pambansang guro, ang plano ng pakikipagtulungan ni Emperor Tianming, ngunit ano ang mga kinakailangan? Madaling makipag-usap sa isang matalinong tao, tumango si Zhong Shu, at agad na ipapaliwanag ang plano. Sa kalahating oras, dumating si Su Qingzhou sa City Lord's Mansion sa Longcheng, ang pag-aaral ni Ye Fan.
Pagpasok sa Yantian Ring, natagpuan ni Su Qingzhou ang lalaking nagtuturo kina Ye Han at Ye Xiaoxiu na sumayaw ng baliw. Nang makita ng dalawang bata si Su Qingzhou, ang kanilang mga mata ay napuno ng pagkamangha, at tahimik silang sumilip, sa takot na matuklasan ni Su Qingzhou. Natural na nakita ito ni Su Qingzhou sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya ito sinira, at wala siyang balak na lumapit. Naging maayos ba ang usapan? Tanong ni Ye Fan habang inaayos ang isang detalye ng poster ni Ye Han. Sinabi ni Su Qingzhou, handang maging lobbyist ang tadhana, at hayaan ang mga hukom at Diyos sa panig ng dakilang mundo, at ang mga Diyos ng Fifth Tai, na magkaroon ng cross-civilization arena na labanan. Sa ganitong paraan, kung mapapatunayan natin ang isa't isa, ang lakas nito ay makakamit ang check and balance, upang ang lahat ng may buhay ay makaiwas sa kalamidad ng pagkalipol. Ngumiti si Ye Fan, direktang nilalabanan ng Creator ang Creator para labanan ang pinakamataas na antas ng combat power para mabawasan ang mga pagkatalo. Natatakot ako na ang gayong labanan ay hindi pa nangyari sa kasaysayan ng buong sansinukob, tama ba? Bumantong hininga din si Su Qingzhou na may damdamin, oo, halatang ayaw ng destiny. Talagang nawasak ang Fifth Tai. Sa ganoong paraan, walang dapat ikatakot ang dragon, ngunit ito ay makakasama sa destiny. Kumunot ang noo ni Ye Fan at sinabing, asawa. Sabi mo, anong uri ng kapangyarihan ang kailangan ni Lao Lin na sumuko, at kapag naabot na niya ang limitasyon, kailangan niyang tuparin ang misyon ng pagwasak sa mundo. Ang sagot na ito ay maaaring matagpuan lamang sa pamamagitan ng pagtawid sa ilog, at kailangan nating isaalang-alang ito ngayon. Ay kung paano maiwasan ang ganitong sitwasyon na mangyari, sabi ni Su Qingzhou. Oo. Tumango si Ye Fan, at pagkatapos ay nagtanong, sa tingin mo ba ay magagawa ang planong ito? Sinuri ni Su Qingzhou, nakakatwira na hindi papayagan ng dragon na lumitaw ang ganoong eksena, gusto nitong salakayin ng lahat ang watay. Ngunit dahil ang dragon ay ipinakita sa mukha ng Diyos ng paglikha, maaari lamang niyang tanggapin ang gayong benevolent na diskarte. Alam din ng tadhana ng dragon ang kahinaan ng dragon, kaya magmumungkahi ito ng ganoong plano. At, oo para sa dragon, hanggat ang malaking mundo ay hindi natatalo, kahit papaano ay maaaring maging matatag ang sitwasyon, at dapat itong mag-atubiling tanggapin. Sa totoo lang, hanggat maaari nating ilipat ang larangan ng digmaan sa labas ng 5 case, ito ay sumabak na sa labanan. Ito ay mura. Hanggang kailan tayo magtatagal? Para sa amin, oras ang pinakamahalagang bagay. Sumang-ayon si Ye Fan, sa palagay mo ba maaari itong i-drag? Mas alam mo ang lakas sa pakikipaglaban ng Watai Temple kaysa sa akin. Bakit hindi mo ako tanungin? Mapait na ngumiti si Ye Fan, sa teorya, hanggat ang mga matatandang lalaki na naiwan ng ikalimang asawa ay maaaring hadlangan ng unang alon ng opens iba nina Wolfgang at Amir, magkakaroon tayo ng kabisera upang makaladkad sa ring. Kung tutusin, sa pagkakaalam ko, ang kapangyarihang panlaban ni Wolfgang ay una na sa mga Diyos. Tadhana na ang ating ikalimang asawa ay makakaligtas sa unang round ng pagsalakay. Hindi umimik si Su Qingzhou, at halatang may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Parang misis, sa tingin mo may mali. Medyo kakaiba ito. Ayon sa aking mga kalkulasyon, hindi ito dapat dumating sa yugtong ito ng napakaaga. Ibig mong sabihin, lumitaw ang planong ito ng destiny sa napakaikling panahon. Masyado pang maaga. Tumango si Su Qingzhou, ngunit muling bumantong hininga, gayunpaman, dahil ang mga bagay ay ngayon, dapat ay walang dahilan para maglaro si Tianming. Kung ikukumpara sa atin, si Tianming mismo ay hindi mas mahusay. Ang kanyang ganap na swerte, at ang aking kapalaran, mahirap sabihin kung sino ang mas mahusay at kung sino ang mas masama. Siguro kulang pa ang level ko, may na-miss ako. Medyo nag-alala si Ye Fan, ngunit hindi niya masabi kung ano ang nangyari. Anyway, pass muna tayo sa test bukas. 5 days, Kyushu World, isang pangitain na bumaba mula sa langit. Sinabayan ng hindi mabilang na mga dagandong na yumanig sa mundo, sunod-sunod na sulpat-sulpat na pamimilit sa himpapawid. Bagamat maagang ipinaalam ni Ye Fan ang balita ng paparating na pagbubukas ng teleportation array sa mga tao ng Watai, hindi lahat ay makakaalis kaagad sa kanilang bayan at pumunta sa ilang maliliit na lugar upang makatakas. Sa katunayan, maraming mga tao mula sa Fifth Tai Chang'an may ilang mga inaasahan tungkol sa kung ano ang malaking mundo sa labas at kung ano ang gininto ang lahi. Pagkatapos ng labanan ng Yin at Yang, ang paghahangad at tiwala sa sarili ng 5 kaluluwa ay lubos na naiiba. Gayunpaman, nang ang unang pangkat ng mga mandirigma ng Anda ay tumuntong sa Kyushu, nalaman ng 5 natitirang tao na pinagsisihan nila ito. Rumble. Clang. Ang. Yumanig ang lupa at maraming bahay ang gumuho. Ang hangin ay lumalakas, ang kulog ay kumukulog, at ang langit ay bumubuhos ng ulan. Hindi sa sadyang sinasabutahin ng mga taga-Anda, ngunit ang magulong enerhiyang hatid ng mga gintong mandirigmang ito nang basta-basta silang dumaong, ay nagdulot ng malaking impluensya. Ang unang dumating ay higit sa 100 sundalo ng angkan ng Lu. Bilang mga inapo ng 12 magiting na pamilya, lubos na hinangaan ng angkan ng Lu si Amir, ang Diyos ng digmaan. Haha, ito ang tinatawag na 5 days. Paano ito naiiba sa ibang mga sibilisasyong tansu? Ang nangungunang lalaki ay may blonde na buhok na nakalawit sa kanyang baywang, at ang kanyang hitsura ay masama. Isang mundo na hindi ko kayang tiisin pagdating ko, maaari ba talagang mag-breed ng mythical beasts? Natatakot akong napunta ako sa maling lugar.
Ang isa pang matipunong lalaki na nagngangalang Ludo ay master din ng Golden Seven. Magkapatid ang dalawa, at sila rin ang mga pioneer na ipinadala ng pamilya Lu sa pagkakataong ito. Tumingin si Ludo sa paligid, umuungal sa lungsod kung saan tumatakbo ang mga tao para sa kanilang buhay kung saan-saan, at sumigaw ng malakas. Umuungol. Ang marahas na sound wave na sinamahan ng lakas ng kaguluhan ang dahilan ng pagbagsak at pagsabog ng daan-daang spaceship. Sa loob ng ilang kilometro sa lungsod, ang ilang mga mortal na may mahinang antas ng paglilinang ay sumabog at namatay. Lalong nakatakas sa gulat ang 5 tao na maswerteng nakatakas sa sakuna. Hahaha. Tuwang-tuwa si Ludo, nakita mo ba? Napasigaw na lang ako, itong grupo ng mga bronze species ay sumabog lahat. Parang grupo ng mga insekto. Master Ludo, bronze species at insect ants, ano ang pinagkaiba? Hindi ba't kung basta-basta natin itong tinapakan, maraming bagay ang mamamatay? Ang grupo ng mga sundalo ng pamilya Lu na nakasunod sa likuran ay punong-puno din ng disguised contempt sa kanilang pambabala. Mukhang wala pang isang araw, ang bahaging ito ng mundo ay maaaring makuha ng Panginoon ng hukbo. Nag-utos si Lu Jian, ang mga sundalo ng pamilya Lu ay sumusunod sa utos at nag-aayos ng bukid. Ang tinatawag na paglilinis sa bukid ay sa paraang malakarpet pagpatay, pagpuksa sa lahat ng mga aborigin ng isang mundo. Para sa Golden Race, normal na linisin ang field sa Bronze Civilization. Kung tutusin, ito ay tulad ng pag-aalis ng mga insekto sa lupang sakahan. Patayin muna ang mga insekto, at pagkatapos ay maginhawa upang ipagpatuloy ang pagsasaka. Oo. Mahigit 100 mandirigma ang kaagad na sumang-ayon, na naging 100 gintong ilaw sa iba't ibang direksyon at umalis. Ngunit bago sila makakalipad ng 1 milya palayo, may kakaibang nangyari. Nagbago ang eksena sa harap nila, at higit sa 100 sundalo ang talagang bumalik sa kanilang orihinal na lugar. Mukhang natigilan ng magkapatid na sina Lu Jian at Ludo, anong ginagawa mo? Nagkatinginan ng mga kawal na nagtataka. Ngunit pagkatapos, lumitaw ang isang mas kakaibang sitwasyon. Ang lahat ng mga tao sa lungsod na pinatay ngayon ay talagang muling nabuhay. Hindi lamang iyon, ngunit ang mga nawasak na mga bahay at ang mga basag na lupa ay nagsimula na ang lahat, at ang kalangitan ay muling maaliwalas. Ilusyon. Lahat ito ay ilusyon. Sa wakas ay napagtanto ng pamilya Lu na sila ang pinaglalaruan. Kabanata 4248, ibalik mo ito. Ngunit bago sila makalusot, biglang nagbago ang kulay ng langit at lupa, nag-apoy ang lupa ng nagngangalit na apoy ng impyerno, at nahulog mula sa langit ang isang napakalaking nagninangas na meteorite. Huwag kang magpanik, ilusyon lang ito. Nang matapos magsalita si Ludo, napagtanto niya na parang hindi tama ang sitwasyon. Ang naglalagablab na apoy ay sinunog ang kanilang balat, at ang sakit ng tumutusok na lason sa apoy ay tila hindi peke. Dagandong. Gitling. Habang nahuhulog ang daan-daang meteorite patungo sa kanilang kinalalagyan, mahigit 100 ng mga mandirigma ng pamilya Lu na nasa antas ng ginto ang umiyak. Damn bronze seed. Galit na galit si Lu Jian nang makita niyang napakabilis na natalo ang mga piling tao na kasama niya. Ilabas lahat. Wasakin ang ilusyon na ito. Ang natitirang grupo ng mga tao ay mabilis na natipon ang kapangyarihan ng kaguluhan at naghagis ng mga stunt sa isang direksyon. Ngunit kahit anong magulong kapangyarihan ang itinapon nila, para silang mga toro sa putik sa dagat, at wala silang epekto. Hindi ordinaryo ang ilusyong ito, at kaya nitong sumipsip ng kapangyarihan ng kaguluhan. Tumalikod si Lu Jian at sinabing, Ludo, sumama ka sa akin at hanapin ang taong nasa likod ng ilusyon. Ipapaalam ko sa mga bronze species, ang gumamit ng ilusyon para harapin ang pamilya Kulu ay ang paghahanap ng dead end. Naunawaan ni Ludo at piniling tumayo. Tila direktang sumuko ang dalawa sa kanilang pagtutol at naging dalawang estatwa. Sa katunayan, ipinakita na ng dalawa ang kakaibang husay ng pamilya Lu, ang Soul Walker. Ang pamilya Lu ay dalubhasa sa primordial spirit. Sa sandaling makapasok sila sa estado ng mga Soul Walker, maaari nilang gamitin ang kanilang pinakamalakas na lakas ng labanan, at ang karamihan sa material na enerhiya ay madaling tumagos. Bagamat maaaring harangan ng Mirage ang karamihan sa mga espiritual na katawan, ang pinakamataas na limitasyon nito ay nakaugnay sa sariling lakas ni Jiang pagkatapos ng lahat. Nasa dulo ng kalsada ang magkapatid na Lu, kaya pinabayaan na lang nila ang kanilang mga katawan at nagplanong gamitin ang kanilang mga kasanayan sa housekeeping para makipagsapalaran. Samantala, sa gilid ng burol. Tiningnan ni Jiang Xing ang sitwasyon ng labanan sa ibaba na may seryosong ekspresyon. Jiang Sito, oo. Hindi ko na kailangan ng matandang babae para kumilos. Hinawakan ni Huang Wanro ang wine gourd sa isang kamay at tinapik ang balikat ni Jiang gamit ang kabilang kamay. Bilang isang grupo ng mga strategic level na naiwan sa Fifth Tai, sila ay nagbabantay laban sa pagdating ng araw na ito. Alam na ang teleportation array ay malapit nang magbukas, ito ay naihanda na. Kahit na ang ikalimang asawa ay malawak din, ngunit kasama si Su Qingzhou sa paligid, hindi mahirap i-deploy ng maaga. Ang hindi inaasahan ni Huang Wanro ay si Jiang, na kasama niya sa parehong grupo, ay aktwal na naunang umatake sa kanyang kalaban at malapit nang sirain ang grupo. Hindi banggitin ang paggamit ng Mirage na ito, kahit na ang cultivation base ay mahinang umabot sa Star God level. Akala niya ay may dinala siyang atmosphere group, ngunit may isang hari pala, na talagang ikinagulat niya.
Huwag mong paghangaan ang isa't isa sa loob ng 3 araw. Lihim mong ginamit ang pagkakaiba ng oras at nagpractice ng libu-libong taon, tama? Elder Huang, ipinapayo ko sa iyo na huwag akong istorbohin. Ang dalawang pinuno doon ay tila kakaiba. Jiang, isang seryosong tingin. Huwag kang mag-alala, hindi ko masisira ang iyong mga alituntunin, hindi sila makakalabas. Pansinin mo ang iyong mga salita, ngayon tayo ay nasa linya ng malaking mundo, ito ay tinatawag na Mirage Mystery. Ang malalim na kahulugan lang. Si Huang Wanro ay humigop muli ng alak, pinunasan ang gilid ng kanyang bibig, at dumighay. Ang gintong lahi na ito ay walang espesyal ngayon, ngunit ito ay likas na makapangyarihan. Sinisira nito ang mundo sa sandaling ito ay dumating, iyon ay, dahil ito ay ginagamit sa mundo na may mataas na konsentrasyon ng kaguluhan, ito ay palaging nagpapanatili ng mataas na presyon. Estado. Kung ang madiskarteng antas ng ating 5 tay ay napakawalang ingat, hindi ba magagawa ng bawat isa sa kanila na basagin ang mga bituin at sirain ang mundo? Habang nagsasalita siya, 2 delikadong aura ang biglang lumapit. Naramdaman ng malahayop na instinct ni Huang Wanro na may mali, at sa gulat, sumigaw siya, tumakbo. Mas mabagal si Jiang Yan. Nang lumingon siya, lumitaw sa likuran niya ang isang gintong mandirigma sa anyo ng purong enerhiya ng kaluluwa. Punta ka sa impyerno. Hindi alam ni Lu Jian kung kailan siya umalis sa Mirage, at sinampal ng sampal sa mukha ang tiyanlinggay ni Jiang. Kasabay nito, si Ludo, isa pang Golden Soul State, ay lumitaw sa likod ni Huang Wanro. Binuksan ni Huang Wanro ang isang pares ng puting pakpak sa kanyang likuran, at ang kanyang figure ay mabilis na nagplanong umiwas. Ngunit ang bilis ay mas mabagal pa rin ng kalahating beat, pagkatapos ay nagpasabog si Ludo ng isang gintong magulong ripple sa isang suntok, na nagpasabog sa braso ni Huang Wanro, at ang kalahati ng kanyang mukha ay pumangit. Damn! Walang pakialam si Huang Wanro sa kanyang pinsala, lumingon siya sa likod at nakitang malabo ng ilang sandali ang figure ni Jiang. Ilusyon. Not to mention the Lu brothers, even Huang Wanro didn't expect that Jiang. Elder Huang. Jiang. Biglang lumitaw ang isang ulo mula sa lupa sa gilid ng burol. Ang langit ay gumuho at ang lupa ay gumuho. Ang kapangyarihan ng bloodline ng Tengo ay naisaaktibo, at ang gilid ng burol at ang lupa ay gumuho. Kasabay nito, lumitaw ang isang napakalaking puyo ng tubig. Tulad ng mga piraso ng gininto ang mahabang dila, lumabas ang mga ito mula sa loob, na sinasalubong ang mga espiritu ng unang kapatid at hinihilas sila pababa. Ito pala ang angkan ng Tengu. Gusto rin tayong bitag ng mga pandarayan ng bulate. Tinapakan ito ni Lu Jian, at ang mga gintong alon ay direktang nakabasag ng hindi mabilang na mga gintong dila. Ngunit bago pa makaahon ang dalawa sa gulo, si Huang Wanro ay nakasubaw na ng mga espiritu, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng gininto ang liwanag, at siya ay pumasok sa estado ng isang hindi maaalis na katawan ng Phoenix. Red Lotus Fengming Sword. Nagpakita si Huang Wanro ng 2 magkasunod na Fengming Swords, sabay na sinaksak kay Lu Jian at Ludo. Ang 2 kapatid na lalaki ay hindi nag-aalala sa lahat, maaari nilang ganap na labanan ang isang diskarte sa pagsunog ng dugo sa antas na ito. Hinarang ni Ludo ang Fengming Sword gamit ang isang kamay, ngunit hindi nagawang masunog ni Feng Yan ang palad ng kanyang kaluluwa. Haha, nakakatawang kumumo ng Katie sa kabila ng bundok. Pero, hinihintay ito ni Huang Wanro. 1,000 nakatiklop. Ang Fire Lotus sa 2 Fengming Swords ay biglang tumaas ng libu-libong layer, tulad ng 2 malalaking water lily na namumulaklak ng marahas. Maraming mga superposisyon ang direktang sumabog sa sandaling ito, si Feng Mingjan ay mabangis na bumulusok sa mga kaluluwa ng 2 magkapatid. Bang-bang! 2 pagsabog ang tumunog, at tuluyang hinaipan ni Feng Yan silang 2. Bumalik sa kalmado ang larangan ng digmaan. Jiang. Bumangon mula sa lupa na may matagal na takot sa kanyang mukha, humihingal. Oo, Jiang Sito. Kung wala ka, hindi ako mananalo sa laban na ito. Ikaw ang pinakamahusay. Hinawit ni Huang Wanro ang leeg ng matandang lalaki at tumawa bilang pagdiriwang. Biglang namula ang mga mata ni Jiang. At tinusok niya ng malakas ang kanyang dibdib gamit ang kanyang hinlalaki. 8,000 taon na akong naglilinang. Gusto ko lang maghintay ng pagkakataon. Gusto kong lumaban para patunayan na hindi ako dog licker, kundi isang marangal at matuwid na 10. Kung ano ang nawala sa akin, babawiin ko. Huang Wanro matapos matigilan ng ilang sandali, pumikit siya at sinabing, hindi ko akalain na magiging ganito kapait ang pakiramdam mo sa mga nakaraang taon. Dapat kong sabihin sa mag-asawang Sword God at hilingin sa kanila na pag-isipan pa ang tungkol sa iyo. Jiang. Nagpanik, talagang hindi. Si Lord Sword God ang namamahala sa araw-araw, paano ka mag-aalala tungkol sa isang maliit na papel na tulad ko? Lagi kong makakasama ang Sword God at magbahagi ng 1 o 2 alalahanin para sa iyo, na isang pagpapala mula sa 100 henerasyon ng paglilinang. Huang Wanro, binabalaan kita, huwag magsalita ng walang kaparirikan sa harap ng Panginoong Espada na Diyos. Si Huang Wanro ay ganap na hindi nakaimik, iniisip na ang pagdila ng asong ito ay walang pag-asa. Tumingin siya sa ibang direksyon. Okay lang dito, hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa ibang lugar. Kabanata 4249 na nawala. Malinaw na nararapat ang pag-aalala ni Huang Wanro. Bagamat ipinagtanggol nila ni Jiang Ye ang teleportation point, bahagi nito ay dahil ang 2 pa ay pabaya, at ang mirage ni Jiang Ye ay mahusay lamang sa depensa.
Ang isa pang mahalagang punto ay ang ganitong uri ng wild na teleportation point ay hindi makakarating sa maraming tao ng sabay-sabay. Kaunti lang ang mga lugar sa Five Worlds World na may eksklusibong dokang at teleportation arrays para kumonekta sa Great World. Ang templo ng kaharian ng langit na Diyos ay isa sa kanila. Ang espesyal na binuksang teleportation array na ito ay maaaring magpadala ng malaking bilang ng mga tao sa isang pagkakataon. Hindi nagtagal, dumating ang isang koalisyon ng Anda na may sukat na 100 tao. Dugu Clan, Angia, ang piling tao ng 12 magiting na pamilya ng ibang pamilya, ang namuno sa kanilang sariling mga amo, at dumating ng makapangyarihan. Pagpasok niya sa templo, kinutya ni Duguyi ng pamilya Dugu na ang sinaunang templo ay masyadong makitid at sira-sira. Tumawid siya gamit ang isang malaking espada, direktang ginawang guho ang buong templo na nagtala ng mahabang kasaysayan ng Celestial Clan. Ang pag-uugaling ito ay natural na pumukaw sa galit ng mga nakapaligid na tropa ng tribong Celestial na nagbabantay dito. Originally, I planned to see the situation, whether it was an enemy or a friend, I had to consider it. Ngunit sa hakbang na ito, walang duda na mayroon lamang isang paraan upang pumunta sa digmaan. Para sa isang panahon, 10,000 mga mandirigma ng Diyos, at higit sa 100 mandirigma ng Anda, ang labanan ay naging isang grupo. Sa daan-daang tao ng Anda, ang pinakamababa ay isang ginto isa o dalawa, at madaling talunin ng 100 gamit ang isa. Kung hindi masyadong magulo ang eksena, kailangan nilang mag-ingat na huwag masaktan ang sarili nilang mga tao, sa takot na ang suspense ng tagumpay o pagkatalo ay nawala na. Ngunit gayunpaman, ang mga espada, anino, at walang pinipiling pambobomba, ang mga elite ng 10,000 Diyos ay dumanas ng matinding casualty. Haha, isang grupo ng mga deity barbarians ang gustong makipagkompetensya sa akin. Sa Anda, hindi ka karapat-dapat na maging alipin. Si Duguyi ay humawak ng isang malaking espada at bahagyang naglaslas, at nagawa niyang patayin ang mga lahi ng Diyos na ito. At ang mga mandirigma ng Celestial Clan, kahit nasabay nilang salakayin ang katawan ni Duguyi, ay hindi masisira ang depensa. Mukhang hindi na natin kailangang magsanib puwersa para pumunta dito. Kailangan lang ng sinuman sa atin para sirain ang buong tribo ng Tianshen. Si An Tusuo, isang henyo ng pamilyang An, ay tamad na gumawa ng anuman, nakatayo sa himpapawid, gamit lamang ang sarili ang Diyos ng digmaan ay gumagala sa paligid. Saan man sila dumaan, ang laman at dugo ng lahi ng Celestial God ay lumilipad, at ito ay lubhang miserable. Huwag maliitin ang kalaban, baka ito lang ang kumpiye ng kanyan sa front line. Kung tutusin, matanda na ang Spear Emperor. Nandito na raw ang kanyang bayan. Ito ay ang katalinuhan ng ibang mga pamilya. Sa aking opinyon, ang lahat ng mga masters ng ikalimang babae ay napunta na sa malaking mundo. Mayroon lamang isang grupo ng mga matatanda, mahina, may sakit at may kapansanan, sabi ni Anto. Nandito ako dahil narito ako upang palawakin ang teritoryo para sa Lord of War. Kung papatayin ko ang lahat, itataob ba ang kariton? Tumawa si Duguyi. Haha, huwag kang mag-alala, lahat ito ay mga lalaki. Pagdating ng panahon, iwanan ang isang grupo ng mga babaeng Diyos at hayaan silang magtrabaho ng gusto, at natural na magkakaroon ng mga bagong mananampalataya, at ito ay magiging mas nakakatulong sa pagkaalipin. Diyos, kinubkob siya. Shanjin-san. Sa isang malaking alon ng katalinuhan, hindi mabilang na mga elemento ng metal ang direktang natanggal mula sa mga sandata at baluti ng mga Diyos na ito, at maging sa katawan. For a time, isang purong magulong torrent ang nagpawi sa mga God Warriors na ito. Sa katalinuhan, ang nakuhang elemento ng metal ay ginawang isang malaking talim ng metal, at ito ay naglaslas at pumatay ng malaking halaga ng mga Diyos sa hangin. Ang mga elite ni Anda ay nakikitungo sa mga nakasuot ng pilak, mahinang pisikal na mga celestial gods, ito ay isang dimensional na suntok lamang. Samantala, sa Palatine Imperial City, Queen Katie, hindi ka dapat makipagsapalaran. Ang ika-6 na prinsipe ng Emperor's Guard, si Feydale, ay huminto sa harap ni Katie sa oras na ito. Si Katie ay nakasuot ng unipormeng militar na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha, Feydale. Pinapatay ng mga baliw na ito sa digmaan ang ating mga kababayan, gusto mo bang manatili ako dito at hintayin silang lusubin ng lungsod? Ngunit tayo ngayon ay nasa nakaraan, at kamatayan lamang ang walang kabuluhan. Puno ng dugo at luha ang mga mata ni Feydale, ngayong wala ang Spear King, hanggat ikaw at ang prinsipe ay nakaligtas, ang Celestial Clan ay hindi magugulo. Hindi ka maaaring makipagsapalaran. Nasaan si Aton? Ano ang ginagawa ng Arkanghel sa kataas-taasang langit? Tanong ni Katie. Ayon sa impormasyon, isang grupo ng mga mandirigma ng Anda ay bumaba na rin sa kataas-taasang langit, at ang kanyang kamahalan Aton ay nakikipaglaban din, kaya hindi niya kayang pangalagaan ang panig na ito. Malungkot na sabi ni Feydale. Hindi na ba natin kailangang hintayin na mamatay? Bakas sa mukha ni Katie ang ayaw, hindi niya maintindihan, bakit hindi bumalik si Taikang. Reyna, mayroon din tayong 2 pari mula sa Aragon. Pagdating nila, baka iba na ang lahat. Sa sandaling ito, isang sundalo ang pumasok sa bulwagan upang magulat, Reyna. Ika-6 na prinsipe. Ang 2 pari, sina Lycan at Yixan, nakatagpo ko ang mga mandirigma ng Anda sa Aragon, at hindi ako makakapunta dito pansamantala. Nang marinig ito, parehong nadismaya sina Katie at Feydale. Dapat hindi nito binuksan ang teleportation array. Bakit nila ito binuksan, hindi kami handa.
Galit na sinabi ni Katie, ang mga taong ito ay walang planong makipag-usap, gusto lang nilang patayin kaming lahat. Itong mga taga-anda daw, sa lahat ng pinag-uusapan nila about force muna, then morality and ethics, parang, totoo yan. Kinagat ni Faye ang kanyang mga ngipin at sinabing, si Empress ay makatitiyak, kahit na ang huling patak ng dugo ay maubos, ang mga bantay ng emperador ay paprotektahan ka at ang prinsipe. Malungkot na umiyak si Katie, sa labanan ng buhay at kamatayan ni Watay, lahat ng mga mandirigmang ito ay nakaligtas, ngunit hindi ko inaasahan. Ngayon sila ay papatayin ng gayong grupo ng mga baliw. Sa sandaling ito, sa isip niya, a silver lining lang. Ang tagapag-alaga ng mausoleum, natagpuan na ba ang tagapag-alaga ng mausoleum? Tanong ni Katie. Si Empress, ang tagapag-alaga ng Imperial Mausoleum, ay matagal nang nawala pagkatapos ng labanan ng Yin at Yang. Sino siya, at bakit patuloy mong hinihiling sa amin na hanapin siya? Nagtataka si Faye. Ang bitter ng mukha ni Katie, wala na. Nawala lang. Hindi kaya, bilang ninuno ng kaharian ng langit na Diyos, ito ba ay talagang walang puso? At sa sandaling ito, may isa pang anunsyo mula sa labas. Reyna, mangyaring lumikas ng mabilis sa Imperial City. Hindi ito mapipigilan ng frontline, ang mga taong iyon ay pupunta sa Imperial City. Agad na nagtanong si Faye ng malakas, ilang tao ang natitira sa kabilang panig. Mukhang mapait ang gwardya, ang kalaban walang nasira. Ano? Parehong mukhang desperado sina Fideler at Katie. Ang tatlong mandirigma ni Anne, B, at Dugo ay nakipag-ugnayan na sa taliba at sinunog ang lungsod saan man sila dumaan. Dahil sa pagod, damaloy ang dugo ng libu-libong milya, at dumiretso sa Palatine. Nasa kalagitnaan pa lang ng imperial na lungsod, 7 malalaki at marilag na estatwa ang nakakuha ng atensyon ng lahat sa Anda. Ang lugar na ito ay tila libingan ng grupong ito ng mga barbaro. Ang isang grupo lamang ng mga insekto ay nilagyan din ng mga estatwa upang sambahin. Ngumisi si Dugo Yi, tingnan mo, sinisira ko ang mga walang alam na barbarong estatwa, mga belang ulo at buto. Ang lugar na ito, sa hinaharap, ang estatwa lamang ng Diyos ng digmaan ang maaaring itayo. Ibinaba niya ang kanyang espada, gumuhit ng gininto ang alon ng mga umaalon na alon. Sa sandaling bumagsak ang Star God level sword energy, ginawa nitong hindi matiis, gumuho at nabasag ang espasyo ni Wu Tai. Nang makita na ang 7 estatwa ay malapit ng pupuksin ng isang espada, isang figure ang lumitaw sa gitna ng tilapon ng enerhiya ng espada sa hindi malamang oras. Ito ay isang blonde na matandang nakasuot ng kulay abong damit, at isang pares ng asul na mga mata ang nagsiwalat ng napakalalim na lalim. Nang magulat ang lahat sa Anda, iniunat ng matanda ang isang daliri at bahagyang pinitik ito. Ang umaalon na sword shi, parang simoy ng hangin, ay diretsyong nawala. Kabanata 4250 Langit. Sinaunang kaharian ng Diyos. Sa isang hubad na iregular na bituin. May isang lalaking nakaupo mag-isa sa isang bangin, nakatingin sa malawak na kalawakan, nag-iisip. Nandito na sila. Ako. Hindi ko alam kung kailan, may sumulpat na babae sa likod ng lalaki at blangkong sabi. Oo, napakatagal lang, hindi ko inaasahan, napakasigla na naman. Ito ang mga tagasunod ni na Wolfgang at Amir, na parehong galit sa digmaan at maraming tao ang mamamatay. Kakaiba, isang taong kayang pumatay ng daan-daang milyong buhay sa pagmamadali, kailan ka nagsimulang magmalasakit sa mga patay o hindi? Iba ang oras na ito. Damilat ang lalaki at muling tumingin sa malayo, sumilay ang lamig sa kanyang mga mata. Oo, iba ang oras na ito. Gusto mo bang kumilos ako? Tanong ng babae. Umiling ang lalaki, ikaw ang emperador ng angkan ng demonyo, at hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga kaguluhan sa pagitan ng angkan ng tao at ng angkan ng Diyos. Sa tingin mo ba ay kikilos ang natitirang matatanda? Iniwan ko silang buhay, ibig sabihin. Naghihintay sa araw na ito. Mahinang sinabi ng lalaki, sa huling pagkakataon, maaari silang umupo at huwag pansinin ito, ngunit sa pagkakataong ito, kung nagtatago pa rin sila, hindi na kailangang mabuhay. Ilan na ba ang natitira mong pumatay? Biglang naging curious ang babae. Nagkibit balikat ang lalaki, hindi masyado. Dapat sapat lang. Tutal, may ilan pa rin na hindi pa nakakarating. Sino ka, mag-sign up ka na. Libingan ng White Gold Emperor, nakita ni Dugo Yi na sa wakas ay may hamarang sa kanyang espada chi, sa halip na magalit, siya ay napakasaya. Sa wakas, isang taong makakalaban, sabihin sa akin ang iyong pangalan, ang Three Swords, ng aking pamilya Dugo, huwag pumatay ng mga hindi kilalang tao. Tiningnan ng tagapag-alaga ng mausoleum ang mahigit 100 mandirigma ng Anda, ngunit walang pakialam ang kanyang mukha. Sakupin mo ang iyong sarili, sabi ng tagapag-alaga ng mausoleum. Ano? Hinala ng mga mandirigmang Ananda na mali ang kanilang narinig. Ang lugar na ito ay hindi angkop para sa pagpatay ng mga tao, buntong hininga ang tagapag-alaga ng mausoleum. Haha, matanda, natatakot ako na hindi dahil sa hindi maganda ang utak mo, kahit na masyadong matigas ang ulo ng Spear Emperor mo, baka hindi ka makagalaw ng ilang galaw sa harap namin. Ipinadala ni Anpuso ang kanyang Diyos ng digmaan, Kuya Dugo, ibibigay ko muna ito, tinuruan niya ako ng leksyon, at hindi pa huli ang lahat para gamitin mo ang iyong espada. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang Diyos ng digmaan ni Anpuso ay agad na sumabog sa himpapawid at inatake ang gwardya ng mausoleum.
Ang gininto ang Diyos ng digmaan ay parang isang mabigat na magulong bomba, na sinuntok ito ng walang tigil, ang mga gintong alon ay umaalon, at ang kalawakan ay sumabog. Ngunit sa sandaling ito, isang nakasisilaw na puting gintong liwanag na hindi may dagdag ang sumambulat mula sa tagapag-alaga ng libingan. Ang nagniningning na sinag ng platinum ay naging mga sinag ng liwanag, tulad ng matutulis na bakal na kutsilyo, direktang pinutol at binasag ang Diyos ng digmaan ni Anpuso. Si Anpuso ay nahuli, ang Diyos ng digmaan ay nawasak, at siya ay nagsuka ng dugo. Paano ito posible? Bago maghintay ng isang grupo ng mga taga-anda na mag-react, nagpakita na ang tagapangalaga ng mausoleum sa harap ng 100 sundalo. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, inikat ni Zhou Tian ang scroll, at ang espasyo ay nagsimulang tumiklap ng ligaw. Ang lahat ng mandirigma ng anda ay gustong kumalat, ngunit ang espasyo ay parang puyo ng tubig sa sandaling ito, na hindi nagbibigay sa kanila ng pagkakataon. Namutla si Duguyi sa pagkabigla, at nagmamadaling naglaslas gamit ang isang espada, pinalapot ang enerhiya ng espada ng matinding kapangyarihan ng Star God, tulad ng isang mahabang bahaghari na tumatagos sa araw, na humahampas sa tagapagbantay ng Nichu. Xin Shen. Ngunit sa susunod na segundo, sa sandaling tumama ang sword energy sa Platinum Light Edge sa harap ng Guardian, ito ay walang awang nadurog. Ang espada ng iyong dakilang mundo ay hindi maaaring patayin ang Diyos ng limang tay. Bilang ang tagapag-alaga ng mausoleum ay nagsalita, ang Platinum Beam ay parang isang harvester, umiikot ng ligaw at walang mga patay na dulo. Hindi maganda. Siya ang lumikha. Ang barbarong ito ay isang lumikha. Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, tinadtad na ang kanyang ulo. Daan-daang mga mandirigma ng anda ay walang mapagtatagwan, at sila ay pinutol sa hindi mabilang na mga piraso, naging mga piraso ng dugo na umuulan. Si Fei Dale at ang kanyang escort ng God Emperor, na sumugod sa pinangyarihan, ay lahat ay natigilan nang makita nila ang eksenang ito. 10,000 makalangit na espiritu ang hindi nakapatay ng isang mandirigmang anda, ngunit sa isang kisap mata, lahat sila ay napatay. Ito ang maalamat na Platinum Feast. Napalunok si Fei Dale, Senior, sino ang ninuno ng ating Platinum Royal Family. Tanging ang mga napakalinis na dugong Platinum Gods lang ang makakagawa ng makapangyarihang trick na ito sa pagpatay. Panlilin lang. Sa katunayan, ang trick na ito ay nawala sa loob ng 12-dosenang henerasyon, at ang huling Platinum Royal Family na maaaring gumamit ng trick na ito ay ganap na hindi maaasahan. Hindi sumagot ang gwardya ng mausoleum, tumangala lang sa langit. Umuungol, umuungol. Ang kidlat ay kumikislap at kumulog, at ang lilang gintong kulog at apoy ay nagsanib. Ang isang nakakatakot na pamimilit na yumanig sa mundo ay nagsimulang bumaba. Papasok pala ito sa watay na may 100% combat power. Dragon Emperor, binigyan mo talaga kami ng problema. Alam ng bantay ng mausoleum na kung hindi dahil sa pagsang-ayon, ang lumikha ng dakilang daigdig, imposibleng makapasok sa gayong kahangahangang paraan. Ang isang lumikha ng antas na ito ay dumating sa anyo ng isang kumpletong katawan, at ang ilang mga paggalaw ay magiging sanhi ng pagkasira ng buhay. Kung gusto mong iligtas ang 5 nilalang, dapat mong gawin ang lahat para gawin ito. Bueno, dahil naabot na ni Boy Yefan ang hakbang na ito, oras na para tayong mga matatanda ay kumilos. Tumawa ang gwardya ng mausoleum. Biglang kumislap mula sa mga mata ang dalawang nagninangas na platinum lights. Wansheng Heavenly Kingdom. Nakita ko ang hindi mabilang na Platinum Divine Powers, na nagiging malalaking brick at bato, na nakapalibot sa buong Imperial Mausoleum sa lahat ng direksyon, libu-libong milya ang layo. Ang mga layer ng Platinum Giant Brick ay itinayo sa isang pader na mataas sa langit. Kasabay nito, ang hindi mabilang na puting gintong mga ibon ay nagsimulang lumipad sa loob ng dingding. Ang mga anghel ay umaawit, at ang solemna at sagradong pag-awit ay magdadala ng mga pagsabog ng gintong ulan at hamog sa hanay ng mataas na pader na ito. Sa ilalim ng lumalakas na divine power na ito, ang mga Diyos na pinatay sa napakaraming bilang ay muling hinubog ang kanilang mga kaluluwa at nagsimulang muling mabuhay. 1. Wansheng Heavenly Kingdom. Ito pala ay Wansheng Heavenly Kingdom. Sa loob ng imperial na lungsod, tumingin si Katie sa malayo, isang lungsod ng platinum na ilaw na itinayo, at napuno ng pananibik ang kanyang mga mata. Bilang isang Platinum Royal Family, alam niya ang trick na ito, at isang ninuno lamang sa kasaysayan ang maaaring gumamit nito. Siya ang dakilang tagapagtatag ng Platinum Royal Family, ang unang God Emperor, August Saint Peridine. Hanggat sila ay nasa Wansheng Heaven, lahat ng mandirigma na may dugo ng mga Diyos ay makakatanggap ng makapangyarihang mga pagpapala. Pero ngayon, nakita ko na talaga ang trick na ito ng sarili kong mga mata, at mas maganda pa ang epekto nito. Ang mga patay na kaluluwang bayani, sunod-sunod na muling hinubog ang kanilang katawan at tumayo. Kasabay ng napakagandang ritmo ng Protoss, nawala ang tagapag-alaga ng mausoleum. Sa halip, mayroong isang higanteng Diyos na nakatayo sa pagitan ng langit at lupa, nakasuot ng puting gintong panlaban na armor at lumilipad na blonde na buhok. Ang kanyang solemna at makapangyarihang anyo ay nakaukit sa isipan ng bawat celestial god. Ngayon, nagpakita na talaga siya. God Emperor. 7 banal na emperador August God Emperor. Histeryosong sumigaw si Fidel, ang mga mandirigma ng mga Diyos. Ipaglaban ang kaluwalhatian ng mga Diyos.
Ang mga mandirigma ng celestial race na nabuhay na maguli mula sa mga patay ay puno rin ng sigasig at nagsimulang sumigaw, nagmamadali patungo sa kinalalagyan ng God Emperor. Sa Wansheng Heavenly Kingdom, sila ay magiging immortal. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.